Mula sa itaas, bumagsak ang lupa at bato. Tumingala sina Chen-bai at Zizon. Natakot, agad pagkatapos. Ang alikabok at lupa na ito ay mabilis na bumuhos pababa sa grupo ni Chen-bai. Nagmadali silang takpan ang kanilang mga mata gamit ang kamay. Hindi lamang napakarami ng alikabok, kundi pati ang lakas ng hangin ay napakalakas. Hindi maangat ni Shenshu ang kanyang paa. Nagbulalas siya. Hindi ako makalakad pasulong. Kinailangan niyang hugitin mula sa loob ng kanyang damit ang isang Golden Light Defense Talisman. Nang makitang hinugot ni Shenshu ang talisman, agad siyang pinigilan ni Mengmeng. Sandali, lumalabas na may mas epektibong paraan ang maliit na babae. Kinuha ni Mengmeng ang isang pares ng dust-proof goggles. Ibinigay kay Shenshu, at sinabi, hindi madaling gawin ang talisman mong iyan. Gamitin mo na lang ito. Lumingon si Shenshu, labis na nagpapasalamat. Agad niyang tinanggap ang salaming pang-araw mula kay Mengmeng. Pagsuot niya sa mata, para siyang naging bituin. Agad pumuri, "Oh, Mengmeng, ang dami mong dalang kagamitan. Ang galing." Tuwang-tuwa si Mengmeng na sumagot. "Kagagawa ko lang niyan gamit ang Dream Creation." Kaya lahat sa grupo ay may suot ng salamin. Si Chen-bai sa unahan ay nag-thumbs up. Pinupuri si Mengmeng. "Magaling. Kahit papaano, hindi na natin kailangang takpan ang ating mga mata." Sa labas, nagpakita siya ng kumpiyansa para mapanatag ang lahat. Ngunit si Chen-bai ay nag-aalala pa rin. Nag-iisip, bagamat hindi kayang saktan ng lupa at buhangin ang aking mga mata. Ang hangin na nagdadala ng alikabok ay medyo nakakairita rin. Nakalakad na sila ng kaunti nang biglang yumanig ang paligid. Huminto ang lahat, nag-aalalang tumingin sa paligid. 1 minuto, walang pag-iingat. Lupa at bato mula sa itaas ang bumagsak kina Chen-bai at Zizon. Si Zizon ay minalas, tinamaan siya ng malaking bato at nahulog sa bangin. Nagulat sina Shenshu at Mengmeng. Sumigaw, kasama Daos Chu, "Master." Pareho silang labis na nataranta. Tumingin si Shenshu pababa. Sumisigaw, "Anong gagawin natin, Senior Mengmeng? Ang lakas ng hangin at buhangin. Hindi ko makita kung saan sila nahulog." Mabilis siyang pinakalma ni Mengmeng. "Okay lang. Hahanapin ko sila." Tumingin siya sa ibaba. Walang makitang tao. Tanging isang umiikot na bagyo ng lupa at buhangin na parang aipo-aipo. Hindi mapigilan ni Mengmeng na mag-alala. Dahan-dahan siyang bumaba at tila natuklasan si Chen-bai. Bumulong si Mengmeng. "Master, kanina pa pala lumipad si Chen-bai at iniligtas si Zizon." Habang buhat si Zizon, hirap siyang nagsalita ng paunti-unti. "Mengmeng, dalaw, Big Boss, tubig. Nakakain ako ng isang bungkos ng lupa't buhangin. Talagang hindi biro ang Mystic Realm na ito." Pati si Chen-bai ay pagod na. Bumulong siya. Pinaalalahanan si Mengmeng. "Sa dungeon na ito, limitado ang paglipad sa ere. Mas malaki rin ang konsumo. Ilang beses ko palang ginamit pero pinagpapawisan na ako. Kung tumalon ka kanina, malaking problema iyon. Mapapagod ka ng husto." Kinuha ang bote ng tubig at ibinigay kay Chen-bai. Si Mengmeng ay tulala dahil sa sobrang pagiging gentleman ng kanyang master. Tiningnan niya ito ngunit hindi alam kung paano sumagot. Ngayon, gusto talagang ni Shenshu na makahanap ng solusyon sa problema. "Sa tingin ko, dapat nating pag-isipan ng kaunti kung paano hindi tayo maitutulak pababa ng cliff-breaking sword." Nakapamayaiwang, tumingala si Shenshu. Ang hangin at buhangin na ito ay humaharang din sa pag-detect gamit ang spirit power. "Hindi ko mahulaan ang oras at lokasyon ng susunod na pag-atake." Mabilis na itinuro ni Chen-bai ang kahinaan para malutas ni Shenshu. Simple lang, bago biglang umatake ang pader. Magkakaroon ng halos kalahating segundong pagyanig. Gamitin mo ang puso para maramdaman. Huwag kang maapektuhan ng hangin at buhangin. Pagkatapos mong maramdaman ang pagyanig, agad kang umiwas. Nang marinig ito, nagsalita si Zizon. Humahanga kay Chen-bai. Kung gayon, ang natitirang pagpipilian ay marahil metal o apoy. Makalipas ang ilang sandali, habang nakatuon sa anino ng tagaputol, patuloy pa rin itong umawit ng tula. Mahirap ang daan papuntang Shu Mountain. Mahirap ang daan papuntang Shu Mountain. Langit, lupa, 5 elemento ang nagsisilbing mahirap na pagsubok. Ang init ay nakakapaso ng husto, nahihilo. Nahihirapang magsalita. Pagkatapos ng kantang ito, sukdulan ng init, sina Shenshu at Zizon ay basang-basa ng pawis.
Nagrereklamo. Ay, hindi maganda ito. Malapit na akong maluto. Hindi na ako pinagpapawisan. Dehydration. Ay, hindi kaya balak tayong sunugin ng Fire Spirit Sword. Ito na siguro ang pinakatusong Sword Spirit na nakita ko. Kawawa naman ang nag-iisang babae sa grupo ni Chenbai. Si Mengmeng. Babae pa naman. Kailangang tiisin ng hangin at araw. Si Mengmeng ay basang-basa na parang naligo. Kakagawa pa lang niya ng tubig. Sumangga na agad. Ang payong pananggalang sa araw ay wala ring epekto. Master, ang iyong disipulo ay malapit ng maging tuyong disipulo. Kahit gaano kapagod, hindi ipinakita ni Chenbai ang kahinaan. Sinikap niyang maging matatag na sandigan para sa buong grupo. Lumingon siya para magbigay ng lakas loob. Huwag kayong magmadali, malapit na ito. Ang pagiging marahas ay hindi lamang ang tanging anyo ng apoy. Pagkatapos, tinitigan niya ng masusi at nagpatuloy. Ang dahan-daang pagsunog, pagtitiis, paghihintay sa tamang hangin, kapag may sapat na panggatong. Ang lakas ay mag-aalab ng husto. Iyon din ang apoy. Naintindihan si Chenbai. Si Zizon ay parang nakahanap ng pag-asa. Lumapit siya at nagtanong, Kuya Bai, ibig sabihin ba niyan ay nahulaan mo na kung kailan darating ang Fire Sword Spirit? Siyempre, malinaw na sinabi sa kanta ng tagaputol. Hintayin hanggang kayo ay mahilo. Nahihirapang magsalita, sa sukdulang init. Kanina pa hindi makapagsalita si Shenshu. Kakabigkas pa lang niya ng ilang salita. Kung gayon, Tumingala siya sa langit, umikot-ikot, nanlabo ang mga mata ni Shenshu. Sobra na siyang pagod. Bigla, sa harap niya, may isang espadang sumugod si Chenbai pala na gumagamit ng isang espada. Itinututok ito diretso sa mukha ni Shenshu. Kumpiyansa siyang bamulong. Nahuli kita. Lumalabas na nakakolekta na naman si Chenbai ng isa pang espada. Ito ay nagpagod na kay Shenshu at lalo pa siyang natakot. Ang espada sa kamay ni Chenbai ay nagpakita. 5-element sword spirit, Fire Xin, Blazing Heart. Antas, 12. Lakas, 70. Bilis, 100. Pisikal, 70. Spirit power, 60. Zuo Wo Xin, Scorching Fire Blazing Heart, habang mas mataas ang temperatura. Mas malakas ang kapangyarihan. Kapag ang temperatura ay umabot sa mahigit 100 degrees, lahat ng katangian ay tataas ng 10x. Maaaring gumamit ng sikat ng araw upang magtago. Anuman ang kapaligiran, maaaring magpa-evaporate ng tubig sa loob ng itinakdang saklaw. Kinokontrol ang espada na lumulutang sa hangin gamit ang kakayahan. Tiningnan ito ni Chenbai nang may labis na kasiyahan. Nasupil ko na ang Fire Spirit Sword. Bilisan nating tapusin ang bahaging ito ng daan. Pagkatapos ay magdagdag ng tubig. Matapos makalabas sa dinaanang iyon, umupo ang grupo ni Chenbai para magpahinga malapit sa isang malaking bato. Lahat sila ay uminom ng maraming tubig para mapawi ang uhaw. Sa malayong dako, naroon pa rin ang anyo ng tagaputol. Patuloy pa rin siyang umaawit ng tula. Mahirap ang daan papuntang Shu Mountain. Mahirap ang daan papuntang Shu Mountain. Langit, lupa, 5 elemento ang nagsisilbing mahirap na pagsubok. Gintong liwanag ay kumikislap. Ang katawan at daan ay naghihiwalay. Mahirap nang bumalik. Napansin ni Chenbai. Lumingon. Itinaas niya ang kamay at isinuot ang isang bagong pares ng guwantes. Si Chenbai ay tila ganap ng handa. Tumingin siya sa unahan. Nag-iisip. Mukhang ang Metal Spirit Sword ang pagsubok na labanan. Sakto lang. Nainitan din ako sa araw. Naiinis na ako. Nasupil ko na ang Fire Spirit Sword. Kung gayon, kawawa ka naman. Metal Spirit Sword. Sa wakas, nakarating din ang grupo ni Chenbai sa isang liwasan sa gitna ng mga bundok. Dito, sa gitna, may isang malaking entablado. Sa gitna nito, may isang bagay na mukhang espada na lumulutang sa hangin. Tumingin si Zizon sa lugar na ito at sinabi, mukhang ang teritoryo sa unahan ay ang Metal Spirit Sword. Sumagot si Chenbai, oo, mukhang isa itong simple at direktang laban ng pagsubok. Paglapit, mas malinaw na nakita ng lahat ang espada. Ito ay malaki at ang mga disenyo dito ay Class Eco. Bagamat medyo luma na, nakita ni Zizon ang espada. Labis siyang nagtaka at nagsabi, ito ba ay isang espadang hindi pa napopanday? Naguguluhan ding nagdagdag si Shenshu. Hindi pa napopanday at hindi pa rin nahahasa. May isang kislap ng gintong liwanag kung saan. Mukhang hindi ito simple.
Pareho ang iniisip ni Chen Bai sa kanilang dalawa. Tama, pero hindi na kailangang mag-isip pa ng marami. Ganoon na lamang. Kinontrol niya ang tatlong espada para lumipad paitaas. Tumingin si Chen Bai sa unahan at sumigaw. Malalaman natin kapag lumaban na. Hindi inaasahan ito. May isang puwersang tumama mula kung saan. Tinamaan nito si Chen Bai. Na napatumba siya. Pagkatapos ay mabilis siyang kumuha ng buwelo para tumayo ng matatag sa lupa. Ginagamit ang kanyang mutated na kamay na virus para harapin ang espadang hindi pa nahahasa. Nang damaykit ang espada sa mga galami na virus ni Chen Bai. Nagkabitak-bitak ito, ngunit mabilis itong bumalik sa orihinal na estado. Tila nahanap ni Chen Bai ang susi sa pagtakas dito. Nanlaki ang kanyang mga mata na puno ng kumpiyansa. Naiintindihan ko na. Pagkasabi nito, yumuko siya. Sinubukang gamitin ang virus na mahika. At sumigaw. Mayroon kang ganitong uri ng lakas na nagpapataas ng halaga ng iyong sariling kakayahan pagkatapos atakihin. Tama, yumuko siya ng mas mababa. Direktang hinarap ang malaking espada. 100 refinements become steel o true gold 100 refinements. Kalimutan mo na, kahit ano pa ang tawag sa kakayahan mo. Naging mas seryoso ang mukha ni Chen Bai. Ngumiti siya ng bahagya at bumulong. Tingnan natin. Pagkatapos ng mga salitang ito, ginawa ni Chen Bai ang kanyang dalawang kamay na maging malalaking maskuladong kamay. Mahigpit na kinuyam ni Chen Bai ang dalawang kamay. Umikot, nagpalit ng posisyon, kumuha ng buwelo, tumalon mula sa sahig, at nagpakawala ng suntok, kumunat ang kanyang noo at ngumisi siya. Mukhang napakasama. Ang espada at si Chen Bai ay parehong sumugod sa isa't isa. Ang pagbangga ay lumikha ng isang malakas na pagyanig. Ang lupa at bato sa paligid ay nadurog. Mula sa malayo, pinapanood ni na Mengmeng, Shen Shu, at Zizon ang laban ni Chen Bai sa espada. Sinabi ni Shen Shu, narinig niyo ba ang sinabi ni Senior Bai? Sumagot si Zizon, narinig ko. Iniisip ko kung ang espadang iyon ay walang katapusang nag-upgrade. Ang mukha ni Shen Shu ay puno ng pag-asa sa resulta. Sinabi niya, naisip ko rin iyan. Sa wakas, ang lumang espada na pinaghirapang pandayin ni Chen Bai ay natapos na rin. Matapos ang usok at alikabok, lumitaw ang isang bagong anyo. Napakakintab. Hawak ang espada sa kamay. Itinaas ito ni Chen Bai. Ito pala ang gintong liwanag. Ito ay manipis na parang pakpak ng kuliglig. Ngunit ang lakas ng pagtutol nito ay napakalakas. Ang espada, bagamat mukhang napakalakas, ay napakalikot kapag hinahawakan. Ngayong tapos na. Interesado si Chen Bai na tingnan ang bagong espada. Tinatansya ang lakas nito. Malapit sa 200. Siguro bumaba ang halaga ng pisikal na lakas. Kaya tumaas ang lakas at bilis. Ang kabuoang katangian ng ibang mga espada ay 300 lahat. Ngunit ang pisikal na lakas mo ay napunta sa lakas at bilis. Pagkasabi nito, hinawakan niya ng dalawang kamay ang magkabilang dulo ng espada. Ito ay sobrang nipis na kaya itong baluktutin. Patuloy itong nanginginig sa kanyang mga kamay. Bumulong si Chen Bai. Kung gayon, gaano kalaki ang halaga ng iyong pisikal na lakas? Pagkatapos ay binali niya ang espada sa dalawa. Lumitaw ang abiso, napatay ang 100 refinements metal spirit sword. Natanggap ang 15.000 experience points. Natanggap batay sa kontribusyon sa laban. Matapos sirain mismo ang espada, binitiwan ito ni Chen Bai at hinayaang mahulog sa lupa. Sinabi niya, ang pakiramdam na ito, 10 puntos lang. Mabuti na lang hindi ko pinili ang metal spirit sword. Ayoko ng pakiramdam na palaging natatalo tapos tumataya sa huling atake. Bukod dito, napakadaling namatay ng isang ito. Makalipas ang ilang sandali, tumakbo palapit sina Mengmeng, Zizon, at Shen Shu kay Chen Bai. Unang tumakbo si Mengmeng at nagulat. Nakalabas na ang tagaputol. Narinig ito ni Chen Bai at labis na nagulat. Muling lumitaw ang anino ng tagaputol. Patuloy niyang binibigkas ang tula, mahirap ang daan sa Shu Mountain. Mahirap ang daan sa Shu Mountain. Langit, lupa, 5 elemento. Mahirap lampasan. Sa sandaling ito, sa gitna ng usok at alikabok, direktang dumaan ang anino ng tagaputol kay Chen Bai. Tumayo siyang parang bato, sinisikap na makinig. Nagpatuloy sa pagkanta ng mga linya ng tula ang tagaputol, 5 elemento ay nakalatag sa buong bundok. Ang mahabang daan ay walang katapusan at mas mahirap tahakin.
Pinapayuhan ka ng matandang ito na huwag nang tumuloy pa, kung hindi matatag ang puso sa daw. Ang daan ay hindi mabubuksan. Pagkatapos, lumabas ang tagaputol sa lugar na ito. Lumingon siya sa daanan ng mga baitang. Patuloy na umawit, mas mabuting bumalik sa daan ng paghahanap ng immortalidad. Mas mabuting bumalik sa daan ng paghahanap ng immortalidad. Nang marinig ito, labis na naguluhan si Mengmeng. Hindi niya maintindihan at nagtanong kay Chenbai. Master, anong ibig niyang sabihin? Nakapameaywang si Chenbai, yumuko, at sumagot, hindi maganda ito. Pagkatapos ay agad siyang lumingon at tumawag kay Chu Zizon. Mula ngayon, kailangan nating maglakbay ng malayo. Ikaw ang dapat mauna. Nagulat si Zizon. Tulala. Masiglang inakbayan ni Shenshu si Zizon. Naiintindihan ko na. Mahabang daan ay walang katapusan. Mas mahirap tahakin, kung hindi matatag ang puso sa daw. Ang daan ay hindi mabubuksan. Ang dungeon na ito ay para sa iyo. Ang pangalang Heartseeking the Daw, ay para lamang sa iyo. Gayunpaman, si Zizon ay medyo naguguluhan pa rin. Masayang nagtanong si Chenbai kay Shenshu. Napakatayog ng pangunawa mo, Daoist Shenshu. Kung gayon, sabihin mo sa akin, ano ang ibig sabihin ng pagbaba ng tagaputol sa bundok? Ngumiti si Shenshu nang nahihiya. Kinamot ang ulo, at sumagot, iyan, hindi ko masabi ng eksakto. Pagkatapos, naging seryoso ang mukha ni Chenbai at nagsalita. Ako, pakiramdam ko ito ay isang panlilinlang. Gustong linlangin ang mga taong gumagamit ng shortcut. Pakiramdam ko, matapos ang mahabang paglalakbay, ang tunay na daan ay nasa ibaba. Naalala niya ang sandaling dumaan ang tagaputol sa kanya at nagpatuloy. Bukod dito, nang dumaan sa amin ang pekeng tagaputol, nakaramdam ako ng pangingilabot, kaya niyang patayin ang sinumang susubok na bumaba sa bundok. Nang marinig na parehong naiintindihan ni Chenbai at Shenshu ang takbo ng Mystic Realm na ito. Naguluhang hinawakan ni Zizon ang ulo at sumigaw. Patay, bakit wala akong maintindihan? Hindi ba ako karapat-dapat na malampasan ang pagsubok na ito? Ang pagiging tulala ni Zizon ay nagtulak kay Chenbai na paalalahanan siya. Kailangan mo lang magkaroon ng puso na naghahanap ng daw. Maging matatag ka. Ayoko ring manatili ng matagal sa mahabang daan na walang katapusan na ito. Pakiusap lang. Maya-maya, masiglang nagsabi si Zizon. Ang puso na naghahanap ng daw. Siyempre meron ako. Bukod dito, napakatatag pa. 4 na oras ang lumipas. Lumitaw ang system panel, abiso, ang Mystic Realm Dungeon Shoe Mountain Path, ay nakumpleto na. Tumingin ang lahat sa abiso ng may pagkamangha at kagalakan. Makalipas ang ilang sandali, sa mismong kinatatayuan nilang 4 na sinag ng gintong liwanag ang bumaba mula sa langit. Ito ang gantimpala para sa bawat isa matapos makumpleto ang Mystic Realm. Bawat sinag ng gintong liwanag ay may dalang maliit na bowl ang kasing laki ng kamao. Iniabot ng bawat isa ang kamay upang tanggapin ang isang bola. Lahat sila ay nasa sabik at mausisa tungkol sa gantimpalang ito. Nagulat ang sistema, ang mga miyembrong nakalampas sa pagsubok ay nakatanggap ng espesyal na gantimpala, Shoe Mountain Token. Pagkatapos, isa pang malaking ball ang lumitaw mula sa lupa. Lumitaw ang abiso, na ipamahagi na ang mga gantimpala. Maaari na kayong umalis sa dungeon anumang oras. Ang dungeon na ito ay hindi na muling mapapasok at gagawing isang beses na common dungeon para magamit ng lahat ng Evolver. Hawak ni Chenbai ang isang Shoe Mountain Token. Detalyado itong ipinakita sa sistema. Shoe Mountain Token. Uri, espesyal na kagamitan. Epekto, kapag hawak ito, maaaring matanggap ang titulong Shoe Mountain Disciple. Kapag suot ang titulong ito, maaaring pumasok sa espesyal na mapa, Shoe Mountain, level 10 hanggang 89. Ang token ay nakalock sa individual at hindi maaaring ilipat, ipahiram, o ipamigay. Tiningnan niya ito at bumulong. Level 10 hanggang 89. Grabe naman ang mapa na ito. Shoe Mountain. Ganoon pala kalakas. Sa kasalukuyan, marami pang kailangang gawin si Chenbai. Tiningnan niya ang natanggap sa kamay at gumawa ng plano sa isip. Ang kagyat kong misyon ngayon ay mabilis na kolektahin ang pangalawang SSS level scroll. Tapusin ang misyon ni Lido para makapag-change class ako. Kung hindi ko makukumpleto ang class change, may ipit ako sa level 10. Pagkatapos kong mag-change class, pupunta ako sa Shoe Mountain para tingnan
Ang binatang si Zizon naman ay napaka-interesado sa malaking ball na natanggap ng grupo. Lumapit si Zizon. Nasa sabik, hindi pa naglalakas loob na buksan ito. At sinabi, Chen Bai, Kuya Bai, ikaw muna ang pumili sa mga gantimpala. Lumapit si Chen Bai. Sumagot, salamat. Sa sandaling ito, labis na nasa sabik si Zizon. Tumingala siya at umawit. Una si Kuya Bai, pangalawa si Ate Meng. Si Shenshu naman ay wala nang mahihiling pang kaligayahan. Niyakap niya ang token at tuwang-tuwang sinabi, hindi nyo na kailangang mag-iwan para sa akin. Ang makuha ko ang token na ito ay sapat ng pasasalamat. Lumipat ang eksena pabalik sa villa sa MCT. Matapos ang ilang panahong pakikipaglaban sa Mystic Realm. Nagising si Chen Bai sa malambot na kama. Kagigising pa lang niya. Dalawang magandang babae na ang nasa tabi niya. Ang nakababatang kapatid na si Yanzu ay tuwang-tuwa nang bumalik si Chen Bai. Gising ka na, kuya. Si Yanchi naman ay nakatayo sa malayo. Nagpapakita ng malamig na anyo ngunit nag-aalala. HMPH. Natutulog sa araw. Tiyak na dahil mahina ang katawan. Narinig ito ni Chen Bai. Bumangon siya. Itinukod niya ang kamay. Tiningnan si Yanchi. At sumagot pabalik. Ako, mahina. Kahit gamitin mo pa ang buong lakas ng iyong espiritual na katawan. Hindi mo man lang mahahawakan ang material na bagay. Paano mo ako matatalo? Si Yanchi. Matapos ang ilang araw na wala si Chen Bai, ay agad na kumuha ng pagkakataon para magbigay ng hamon. Hehe, nagyayabang ka ba? Gusto mong subukan? Sa tingin ko, sa loob ng 3 segundo. Kaya kitang pabagsakin. Ang mga salitang ito ay nagpa-interes kay Chen Bai. Ibinaba niya ang paa sa kama at sinabi, kanina sa Mystic Realm, nakakuha ko ng isang skill book na bagay sa iyo. Tumayo si Chen Bai. Hawak ang librong Spirit Concealment Technique. Inilapit ang ulo kay Yanchi. Nagpapahiwatig. Pabagsakin mo ako. Tapos ang skill na ito ay sa inyo na. Tiningnan siya ni Yanchi nang may mas malumanay na tingin. Hindi alam kung anong ginawa ni Chen Bai. Ngunit ang dalawang babae ay nakahandusay na sa sahig. Walang tigil na gumagalaw. Hindi maganda ito. Malapit na akong maglaho. Ako, rin. Nakaupo si Chen Bai sa kama. Nakadekwatro. Nakatingin sa dalawang babae ng may pagmamalaki. Ngayon, alam nyo na ang pagkakaiba natin. Hindi pa ako lumalaban kahit kaunti. Narinig ito ni Yanchi. Namula siya sa hiya. Tumagilid siya. Gumulong-gulong. Tiningnan si Chen Bai ng mapang-akit. Hoy, may gusto ka bang babae? Kailangan bang maging maingat ka kapag nakikipag-ugnayan sa iba? Sa tanong ni Yanchi. Napailing lang si Chen Bai. Sumagot siya. Mataas lang ang physical stats ko. At magaling akong kumontrol ng lakas. Pagkatapos ay inilabas niya ang libro mula sa dungeon. Dahil nagsikap kayo ng ganito. Ito ang gantimpala para sa inyo. Pagkasabi nito, inihagis niya ang libro patungo sa dalawang babae. Bumagsak ang libro sa lupa. Gumulong si Yanchi papalapit para kunin ito. Gayunpaman, ito ay isang pisikal na bagay, direktang tumagos ito sa kamay ni Yanchi. Nakalimutan ni Chen Bai ang tungkol dito. Natulala siya. Hindi alam ang sasabihin sa sitwasyong ito. Kaya si Yanchi ay wala ring nagawa. Walang magawa siyang tumingin sa kanya. Hintayin naming makarecover kami bago kami mag-aral. Hindi naman tatakbo ang skill book na iyan. Ang dalawang babae ay natulungan na ni Chen Bai hanggang sa puntong kaya na nilang tumayo sa sarili nilang mga paa. Tumayo na si Chen Bai ngayon. Kahit kailan nyo gustong mag-aral. Pwede. Oras na rin para gawin ko ang sarili kong mga gawain. Lumipad palapit si Yanzu sa kanya. Nagtataka. Kuya, aalis ka na po. Hindi ba't sabi mo dadalhin mo kami sa Jiangcheng? Naglabas si Chen Bai ng isang item scroll mula sa sistema. Tiningnan niya ito. Nangako siya sa dalawa. Medyo importante ito. Pag-uwi ko mamayang gabi, dadalhin ko kayong dalawa. Tuwang-tuwa sina Yanchi at Yanzu. Ang dalawang babae ay parang namumukadkad sa saya. Magalang na sumagot si Yanzu. Sige po, hihintayin ka namin. Hawak ni Chen Bai ang Ranked Demon Hunter Class Change Quest Scroll. Tiningnan niya ito. Bumulong sa sarili. Paalala, naabot na ang limitasyon. Oras na para kunin ang SSS Rank Class Change Scroll sa Abyss. Ngayon, lumitaw ang imahe ni Lido sa isip ni Chen Bai, na nagpadala sa kanya ng pag-aalinlangan. Gayunpaman, kung hindi ko makukumpleto ang misyon ni Lido,
May ipit ako sa level 10. Lumitaw ang system panel, S-Rank Demon Hunter Class Change Quest Scroll. Tanging ang unang purong dugong demonyong nilalang na mapapatay ang magbibigay nito. Naglalaman ng natatanging espesyal na Class Change Quest Scroll. Pagkatapos makumpleto ang misyon dito, maaari itong gawing Demon Hunter Class Change Scroll. Pagkatapos basahin ang system panel, nag-isip siya, sa totoo lang, noong una kong nakuha ang scroll na ito, hindi ko naisip na kukunin ko ang SSS rank scroll na iyon. Gayunpaman, iyon ay isang pagsubok na kilala bilang imposibleng malampasan ng mga Diyos. Pag-isipan, pinindot niya ang screen ng sistema. Ngunit ngayon, walang ibang lead tungkol sa SSS rank scroll. Kaya, susubukan ko na lang. Mukhang nakapagpasya na ang ating bida. Pagkatapos pindutin ng oo, dinala siya ng sistema sa unang palapag ng abyss. Napakabilis. Dinala si Chen Bai sa isang madilim na lugar na maraming goblin. Ang mga goblin na mapula ang balat at simple ang kasuotan. Nang makita si Chen Bai, ay hindi mapigil ang mamangha. Iisang tao. Pagkatapos ay nagsimula silang magkagulo. Tao, kakainin. Tiningnan niya ang lugar sa paligid. Nagbulalas siya sa nakaraang buhay. Pagkatapos kong mag-change class bilang Demon Hunter, madalas akong pumunta sa abyss. Hindi ko inaasahan na sa pagkakataong ito. Medyo pakiramdam ko ay parang umuwi ako. Ang mga maliit na goblin na ito ay madali lang para kay Chen Bai. 3 ang sumugod para umatake. Ngunit simpleng kinontrol ni Chen Bai ang 3 spirit sword at pinatay silang 3. Lumitaw ang sistema, Mission Progress, Fallen Demon 3/100. Samantala, suot pa rin niya ang kanyang guwantes. Nagpatuloy ang isa pang system panel. Mission requirement, gamitin ang scroll upang pumasok sa unang palapag ng abyss. Patayin ang 100 lesser demons at 100 fallen demons upang makumpleto ang misyon at umalis sa abyss. Pagkatapos basahin, tiningnan niya ito at nag-isip. Pagkatapos makumpleto ang misyon, ilalabas ako sa abyss. Mukhang kailangan kong magtago. Sa kasalukuyan, gusto niya lamang matupad ang pangunahing layunin sa lalong madaling panahon. Lumibot siya sa lugar na ito. Ulong. Gayunpaman, ginagamit ko lang naman ito para makapasok sa abyss. Ang layunin ko ay ang pagsubok sa gitna ng abyss. Isang araw ang lumipas. Hindi kasing simple ng inaakala niya ang mga bagay. Lumilipad sa ibabaw ng matataas na bato. Kagagaling lang sa pagtakas mula sa pugad ng isang kawa ng goblin. Naiinis siyang Ulong. Hindi matapos-tapos ang misyon na ito. Nakakainis. Ang fallen demons at lesser demons sa unang palapag ng abyss ay sobrang dami. Bukod dito, mga tanga sila. Walang tigil lang sa paghabol. Hindi lang iyon. Naiinis din siya sa dami nila. Kahit na maiwanan ko ang grupong ito, mabilis ding magtitipon ang susunod na grupo kapag bumagal ako. Makalipas ang ilang sandali, nakarating si Chen Bai sa bakana ng isang sumasabog na bulkan. Tinitigan niya ito ng masusi. Sumasabog ang gitna ng abyss. Wala itong pakinabang kay Chen Bai. Nag-aalala siyang tumingala sa lava na sumasabog at nagbulong sa sarili. Ang malas. Bagamat hindi naaapektuhan ng pagsabog ang pagsubok, mapupuno nito ng enerhiya ang abyss. Lahat ng nilalang na may dugong demonyo ay lalakas. Bukod dito, magpapakawala ito ng hindi mabilang na demon bloodspawn, na magluluwal ng hindi mabilang na demonyong nilalang. Libu-libong kalaban mula sa langit ang babagsak. Sa pagkakataong ito, mas lalong hindi ako pwedeng huminto. Kung hindi, madali akong mapapaligiran. Kung sakaling sa paglusot sa pagkubkob ay aksidenteng makumpleto ko ang misyon. Ilalabas ako sa abyss. Tumakbo siya palayo sa ulan ng bloodspawn. Mula sa likuran ni Chen Bai, may isang espadang sumusugod para atakihin siya. Naramdaman ito ni Chen Bai. Agad siyang umikot ng 3 beses sa ere. Matagumpay na naiwasan ang matulis na espada sa isang iglap. Sa pinagtapakan ng espada, may isang mapula at magaspang na paa ng isang goblin ang tumuntong. Mas malakas ito kaysa sa mga nakaharap ni Chen Bai kanina. Napakahusay nitong magbalanse sa katawan ng espada. Nagsalita ito, "Tingnan mo ang nahanap ko. Isang napakasarap na hapunan." Ang demonyong ito ay tinatawag na MMA fighter. Antas 16, nagpatuloy ito. "Tao, mas mabuting lumuhod ka na at magpasalamat. Pupunuin mo ang tiyan ng dakilang ako."
Dahil bihasa siya sa pakikipag-usap sa wika ng mga demonyo. Tinanong ito ni Chen Bai pabalik. Isang purong dugong demon fighter. Sa unang palapag ng abyss. Bihira ito. Galing ka ba sa mas malalim na palapag? Tiningnan siya ng demonyo nang may panghahamak. Tama. Ang isang tulad mong tumatakas lang. Marami ka palang alam tungkol sa mga demonyo. Alam mo pa ang wika ng mga demonyo. Ngunit ang kaalaman ng pagkain tungkol sa kanyang amo ay walang anumang kahulugan. Sumagot si Chen Bai ng mayabang. Tumatakas lang. Ngunit alam mo ba kung bakit sa likuran ko? Tanging mga lesser demon at fallen demon lang ang mababang uri na humahabol. Nagsimulang magalit ang demonyo. Hinawakan nito ang hawakan ng espada. Handang sumugod kay Chen Bai. Malakas itong sumigaw. Hindi ko alam. Ngunit mapipilit kitang sabihin sa akin ang sagot bago ka mamatay. Kaya, magiging maawain ako at uunahin kong kainin ang ulo mo. Sa galit ng demonyo, tila walang reaksyon si Chen Bai. Malamig niyang sinabi, sasabihin ko sa iyo ngayon din. Marahang dumaan si Chen Bai sa demonyo. Tumilapon ito, nakataas ang dalawang paa sa langit. Dumilim ang mukha nito, napabulalas. Hay hindi maaari, isang tapak lang ni Chen Bai. Para sa kanya. Ang demonyo ay parang isang pitik lang. Maya-maya, mula sa ere, malayang nahulog ang demonyo. Una ang ulo sa lupa. Lumingon si Chen Bai. Tiningnan ito ng may malamig na ekspresyon. Sinabi niya sa wika ng demonyo. Dahil pinatay ko na ang lahat ng ibang uri. Pagkatapos ng mga salitang ito, sa likuran niya, ang mga blood spawn egg sa lupa ay napisa. Naglabas ng maraming batang goblin. Hinugot nila ang kanilang sarili mula sa balat. Nag-aalalang lumingon si Chen Bai. Nag-iisip, kailangan kong magmadali, kung hindi, mapapaligiran ako. 6 na araw ang lumipas. Sa balon ng abyss, well of the abyss. Hirap na humakbang si Chen Bai papalapit. Bumulong siya sa sarili. Sa wakas, narito na. Mukhang malapit lang. Ngunit sa totoo lang ay napakalayo. Pagod siyang sumandal sa isang malaking bato. Humihinga ng malalim. Nagrereklamo. Sa nakaraang buhay. Nang mag-change class ako bilang demon hunter. Napadpad ako rito para magtago. Karamihan sa mga demonyo sa unang palapag ay hindi nangangahas lumapit dito. Sakto, magpapahinga muna ako rito sandali bago subukan ang hamon. Nag-iisa si Chen Bai sa malalim at tahimik na mystic realm na ito. Itinuro niya ang sistema. Gumagawa siya ng plano para sa maskara. Kinakain ng iba't ibang uri ng demon bloodline potions na nakolekta niya sa nakalipas na ilang araw. Puno na ang backpack at secret storage. Hindi ko alam kung anong antas ng bloodline essence ang mabubuo mula sa 10,000 low-grade na gamot na ito. Akala niya ito na ang pinakaligtas na lugar. Mabilis na humiga si Chen Bai para magpahinga. Hindi kalayuan. Lumitaw ang isang malaking paa ng isang demonyo. Nagulat ang demonyo. Hindi ko inaasahan na may tao rito. Interesante. Narinig ang boses ng demonyo. Nagulat na nagising si Chen Bai. Lumingon siya. Ang demonyong ito ay may mahaba at malapad na bibig. Matatalim na ngipin. Sa ilalim ng baba, may 2 balbas na nakalaylay na parang hito. Bumulong ito patungo sa kanya. Nakatanggap ako ng ulat mula sa mga alagad. May isang taong dumiretso patungo sa balon ng abyss. Ang malaki at kasuklam-suklam na katawan na ito ay isang Kodao Ny Yuma, Abyssal Fisherman Demon. Antas 17 hanggang 18, ang katawan nito ay parang tao ngunit magaspang ang mga braso at binti. Ang ulo nito ay malinaw na ulo ng isda at may sungay pa ng kalabaw. Nagsalita ito sa malalim na tono. Halos napatay ko na ang lahat ng ibang demon spawn maliban sa lesser demon at fallen demon. Nakatingin sa taong pumatay ng maraming kasama nito sa ilalim ng abyss. Hindi mapigilan ng demonyo ang galit. Tiningnan nito si Chen Bai at sumigaw. Mukhang ikaw na nga. Sa kabilang banda, nakikita ang anino ng demonyo na dahan-daang papalapit dala ang sibat nito. Bumangon si Chen Bai. Bumulong. Isang abyssal fisherman demon. Bakit nandito ang isang bagay na hindi dapat nasa unang palapag? Pagkatapos ay tumayo siya. Sinagot ang demonyo ng napakakalmado. Ano? Lahat ba kayo ay mahilig pumunta rito para mamasyal kapag sumasabog ang balon ng abyss? Hindi na napigilan ng demonyo. Direktang umungol ito. Ang prinsipe ng demonyo na ito ay espesyal na pumunta rito para patayin ka. Tao, sino ka para maging mayabang sa abyss?
Binuksan nito ang napakalaking bibig na puno ng ngipin. Kasabay nito, kumuha ito ng buwelo. Sumugod ng marahas para atakihin si Chenbai. Itinaas ng demonyo ang kanyang trident. Mula sa dulo ng trident, tumalsik ang tubig. Nag-ipon ng lakas ang demonyo. Tumalon. Isang palo niya. At ang tubig ay humadyos kasama nito. Umatake kay Chenbai. Kung tubig ang gamit ng demonyo, apoy naman ang gamit ng ating si Chenbai. Pagdating ng tubig, tumayo si Chenbai. Ginamit ang espiritual na lakas. At nagliyab ang apoy sa buong katawan niya. Yumuko siya. Ibinuka ang dalawang braso. Kasunod noon, isang malaking pagsabog ng apoy ang lumabas. Tinunaw ang atake ng tubig ng demonyong hito. Matapos masalag ang atake, pinatay ni Chenbai ang apoy. Sumulyap siya. Tinanong ang demonyo, prinsipe ng demonyo, kaninong anak ka na Lord ng anong palapag? Talagang nagwala na ang isang ito. Nanigas ito. Binuka ang bibig na puno ng malagkit na laway. Sumugod. Ngunit sumagot pa rin ito kay Chenbai. Ang aking ama ay ang Lord ng ika-17 palapag. Pagkatapos ng mga salitang ito, nanigas ito at umikot. Umatake kay Chenbai. Mabilis siyang umiwas sa gilid. Umungol ang demonyo. Isa ka lang basura na gumagamit ng hellfire. Natakot ka na ba? Mabilis na pinatigas ni Chenbai ang kanyang mga kalamnan gamit ang kakayahan ng virus. Ang kanyang braso ay mabilis na nag-mutate sa bagong anyo. Pag-iwas sa trident, ngumiti si Chenbai ng bahagya. Haha. Pagkatapos ay sinamantala niya ang kahinaan ng demonyong hito. Ang kamay ni Chenbai ay lumapit ng malapit sa mukha nito. Nagulat ang demonyo. Napanganga ang pangit na bibig. Sa isang hingahan lang, ginamit ni Chenbai ang kamay para itulak pababa ang ulo ng demonyo. Direktang ibinaon ito sa lupa. Ang lupa at bato ay nagkabitak-bitak pagkatapos ng pagtama. Tumihaya ang demonyo sa langit. Nakalutang sa ibabaw ng ulo ng demonyo. Kinontrol ni Chenbai ang 3 immortal na espada para lumitaw. Sinabi niya, malapit na akong kumain ng masarap na pagkain. Tapos bigla kang lumitaw para istorbohin. Pagkatapos ng mga salitang ito, pinatagos ni Chenbai ang 3 espada sa demonyong hito na hindi na gumagalaw sa lupa. Mahina na ito, tapos nasaktan pa ng malubha, kaya hindi na ito makalaban. Ang mahusay na bida sa itaas ay nagsalita pababa sa wika ng demonyo. Bilang kabayaran, gamitin mo ang iyong dugo bilang pampaganya para rito. Pagkasabi nito, ipinatawag ni Chenbai ang isang maskara mula sa sistema. Tumayo siya sa harap, nakapameaywang, at nagkomento tungkol sa mga bote ng Bloodline Potion. Siguro 10,000 bote ng Bloodline Potion ang nagsisiksikan sa backpack at storage ko. Hindi ko alam kung anong antas ng magandang bagay ang mabubuo mula rito. Lumitaw ang system panel na may detalye tungkol sa trident ng isda. Blackwater Trident. Antas, C. Uri, Sandata, Polearm. Stats, lakas dagdag 25, agility dagdag 25. Pasibo, Blackwater, kapag hawak ang sandatang ito, magkakaroon ka ng epektong paghinga sa ilalim ng tubig at paningin sa dilim. Aktibo, Wavebreaker, Level E, gamitin ang lakas ng tubig upang magpakawalan ng malakas na atake. Kinakailangan sa pagsusuot, lakas 60, antas 15. Pagkatapos basahin, ngumiti si Chenbai ng bahagya. Naging interesado siya, makahinga sa ilalim ng tubig. Hindi masama, ang halaga ng kakayahang ito, hindi ko alam kung kailan ko ito magagamit. Pagkasabi nito, tumingin siya sa sumasabog na bulkan sa tapat. Determinado si Chenbai. Matatag ang boses. Tapos na ang mga istorbo. Oras na para magsimula. Mabilis siyang umakyat sa bunganga ng bulkan. Sa loob nito ay isang bangin. Tumayo si Chenbai sa gilid. Tumingin pababa. Mukha siyang napakaliit. Matapos magmasid sandali, ngayon lamang niya naintindihan at bumulong. Tumutok sa bangin. Ngayon ko lang naintindihan ang paalalang iyon. Tumingin siya pababa sa madilim na butas. Maraming mga guhit ng lilang liwanag ang kumikinang. Mukhang napakasama. Sa itaas, may isang linya ng itim na teksto na dumadaloy kapag tumitig ka sa bangin. Ang bangin ay tumititig din sa iyo. Nagliwanag ang mga mata ni Chenbai kasabay ng masamang aura mula sa bunganga ng bulkan. Tila naramdaman niya ito. Bumulong siya. Nandito na. Lumitaw ang system panel. Nakita ka nito. Isa kang nilalang na may likas na talino.
habang mas tumititig sa bangin na naglalabas ng kakaibang enerhiya. Tila hindi mapigilan ni Chen Bai ang sarili. Ang buong katawan niya ay nanginginig na parang takot na takot. Maging siya ay hindi maintindihan at bumulong sa sarili. May pakiramdam ng gulat. Ito ang hindi may iwasang pakiramdam kapag tumititig sa bangin. Ngunit hindi ako pwedeng umatras. Kung hindi, agad akong may iwan. Kung gayon, wala nang pagkakataon pa. Lumitaw ang sistema, nakita nito ang iyong antas, 10. Ngayon, ang mga kamay at paa ni Chen Bai ay walang tigil sa panginginig. Ginamit niya ang 2 kamay para pigilan ang sarili. Hindi inaalis ang tingin sa bangin. Nag-isip siya, sa nakaraang buhay, hindi mabilang na mga henyo sa level 10 o mga disipulo ng mga walang kapantay na eksperto ang huminto rin dito. Sa isang bahagi lang nila, nakatakas sila sa pagtitig na ito. Sa huli, walang sino man sa kanila ang nakabalik ng buhay. Lumitaw ang sistema na may mga abiso, nakita ka nito. Hindi ka pa nag-change class. Nakita ka nito. Wala kang bloodline. Nagpatuloy ang isang malaking system panel sa harap ni Chen Bai. Sunod-sunod na abiso. Nakita ka nito, wala kang S-rank na kagamitan o mas mataas pa. Nakita ka nito, wala kang panlabas na tulong na nagpapalakas sa iyo. Nakita ka nito, lahat ng mayroon ka ay nakuha mo sa pagnanakaw. Nakita ka nito, ang lakas mo ay sa iyo. Nakita ka nito, may sapat kang lakas para kontrolin ang sarili mo. Nakita ka nito, hindi mo alam kung ano ang iyong haharapin. Nakita ka nito, ang pangalan mo. Nakita ka nito, ang iyong takot at puot. Nakita ka nito, wala kang anumang kakaibang panangga. Hindi makahinga si Chen Bai. Yumuko siya upang mapakalma at mapatatag ang katawan. Makalipas ang ilang sandali, lumitaw ang system panel, tinasa ka nito. Ikaw ay kwalipikado. Binuksan nito ang daan patungo sa pagsubok ng abis para sa iyo. Labis na nagulat si Chen Bai sa abisong ito. Hindi siya makapaniwala na nalampasan niya ito. Nagpatuloy ang isa pang system panel sa tabi, pagkatapos makumpleto ang pagsubok ng abis. Matatanggap mo ang SSS Rank Abyss Lord Class Change Scroll. Ang scroll na ito ay nakatali sa taong nakakumpleto ng pagsubok. Nagngalit ang kanyang mga ngipin. Imulat ni Chen Bai ang kanyang mga mata ng malaki para makita ng malinaw. Hindi siya makapaniwala, napabulalas, tagumpay. Nagpatuloy ang sistema sa pagbibigay ng gabay, tumalon sa bangin. Simulan ang pagsubok. Ang pag-atres ay ituturing na permanenteng pagsuko. Kahit ang pag-atres ay hindi pwede. Pagod na yumuko si Chen Bai. Sinikap niyang bumangon. Heto na. Thud. Si Chen Bai, mula sa mataas na bangin, ay nagpas siyang tumalon upang magpatuloy. Inanunsyo ng sistema ang nilalaman ng pagsubok, talunin ang ilusyong anyo ng Demon Lord, antas 10, sa bawat palapag sa ilalim ng mga espesyal na kondisyon. Pagkatapos ng bawat pagtaas ng palapag, magkakaroon ka ng oras ng pahinga mula 1 minuto hanggang 1 oras. Kung walang Lord sa mga palapag ng abis, kukunin ang imahe ng Lord mula sa nakaraang palapag. Bumulusok siya pababa kasunod ng paikot na kakaibang liwanag. Nagpatuloy sa pagpapakita ang sistema. Lahat ng estado ng kalahok sa pagsubok ay ibabalik sa orihinal na limitasyon. Lahat ng kagamitan at cooldown ng mga skill ay i-reset sa 0. Lahat ng kagamitan ay aayusin. Pagkatapos makumpleto ang pagsubok, ito ay magsisimula. Ngayon, tila marami siyang nalinawan. Ang kanyang mga mata ay parang nakakakita ng malinaw. Nagsalita, buong cooldown reset. Kung gayon, ang 70 taong hourglass ay maaari ring. Biglang nag-abiso ang sistema ng isang mahalagang bagay, nagkaroon ng error. Nagkaroon ng error. Hindi maibalik ang kalahok sa pagsubok sa peak state. Biglang huminto. Si Chen Bai ay naiwang nakalutang sa kalawakan. Tulala siyang tumingin sa screen ng sistema. Hindi mapigil ang mainis. Lintik. Hindi ko inaasahan na mangyayari ang ganitong hindi inaasahang bagay. Ngayon, biglang lumitaw ang sistema na may kagyat na abiso, bumalik sa nakaraan, aktibo, maaari kang bumalik sa anumang punto sa nakaraan at burahin ang lahat ng iyong nakamit sa nawalang timeline. Natitirang cooldown, 72 taon. 6 na buwan, at 7 araw. Ang skill na ito ay hindi maaaring mabawasan ang cooldown ng anumang epekto ng skill o kagamitan. Pansin, sa leeg ni Chen Bai. Lumitaw ang hourglass. Tiningnan niya ang kilos na ito at nagtaka. Hourglass, bakit biglang lumitaw?
Mukhang hindi kayang i-reset ng Abyss ang skill na ito. Anong gagawin ko? Sunod-sunod pagkatapos noon ang maraming makakapal na system alert para kay Chen Bai, nagkaroon ng error. Nagkaroon ng error. Nagkaroon ng error. Sa harap ng sitwasyong ito, talagang naguluhan si Chen Bai. Hindi pa niya alam kung ano ang gagawin. Nagpatuloy ang sistema sa pagbubukas ng karagdagang abiso, dagdag, bumalik sa nakaraan, aktibo, maaari kang bumalik sa anumang punto sa nakaraan. Lahat ng iyong nakamit sa nawalang timeline ay mabubura. Limitasyon ng skill, hindi ka maaaring bumalik sa panahong bago ka pumasok sa Abyss Well. Cooldown, 0. Sa sandaling ito, nakalapag na rin si Chen Bai sa ilalim ng mataas na hukay ng bundok. Kasabay nito, sa screen, nagpatuloy sa pagpapakita, estado ng kalahok sa pagsubok ay ganap nang naibalik. Magsisimula na ang pagsubok. Sa wakas, nalampasan din ang yugtong iyon. Tiningnan ni Chen Bai ang kanyang kamay na puno ng enerhiya ng virus at nakahinga ng maluwag. Mabuti naman, kaya walang anumang hindi inaasahang nangyari. Bukod dito, ang cooldown ng Hourglass skill ay talagang nawala na. Kaya ang paglampas sa pagsubok ng Abyss na ito ay hindi na magiging problema. Makalipas ang ilang sandali, sa harap ni Chen Bai, lumitaw ang isang demonyong malaki, matangkad, at maskulado. May dala itong malaking espada sa balikat. Ang kulay ng balat nito ay matingkad na lila. Ngumisi ito, tumingin kay Chen Bai nang may pananabik. Unang palapag, mababang antas na Lord Demon Warrior, antas 10. Espesyal na kondisyon para sa palapag na ito, wala. Tiningnan ng demonyo si Chen Bai na napakakumpiyansa sa sarili. Tahimik na tinasa ni Chen Bai. Mababang antas na demonyo. Wala man lang banta, tulad ng iniisip niya. Ito ay kasing halaga lamang ng kuko sa paa ni Chen Bai. Isang talon niya. Pinutol niya ang lilang demonyo. Sistema, nalampasan ang unang palapag. Pakiusap, pumili ng oras ng pagbawi. Susunod, sa isang palapag, isang demonyong mahaba ang buhok ang humihingal. Nalampasan ang ikalawang palapag. Pakiusap, pumili ng oras ng pagbawi. Pinagpapatay ni Chen Bai ang 3 pang albino na demonyo. Pinutol ang katawan ng bawat isa sa 2 piraso. Nalampasan ang ikalimang palapag. Pakiusap, pumili ng oras ng pagbawi. Susunod ay ang demonyong may ulo ng kalabaw. Walang damit, na pinatalsik niya sa isang suntok lamang. Nalampasan ang ika-17 palapag. Pakiusap, pumili ng oras ng pagbawi. Ganoon na lamang, gamit ang malakas na lakas. Pinatay niya ang isang malaking galit na baka na demonyo, na nagpaiyak dito. Nalampasan ang ika-26 na palapag. Pakiusap, pumili ng oras ng pagbawi. Isang serye ng mabilis na pagpatay sa 3 mapuputing demonyo. Hinati ang katawan ng bawat isa sa 2 piraso sa ere. Nalampasan ang ika-34 na palapag. Pakiusap, pumili ng oras ng pagbawi. Patuloy na ganito. Walang tigil ang abiso ng sistema, nalampasan ng ika-41. 50. Palapag. Pakiusap, pumili ng oras ng pagbawi. Sa ika-66 na palapag, ang demonyo sa ulo ay may 2 sungay. Hawak ang isang malaking espada. Idinila ang dila, sumugod para atakihin si Chen Bai. Mamatay ka na, tao. Dito magtatapos ang iyong paglalakbay. Sa ibaba, impormasyon ang nagpakita, Demon Lord Blood Armor Clan Sword Demon Edo, antas 10. Espesyal na kondisyon para sa palapag na ito, maaari lamang patayin sa pamamagitan ng kahinaan. Ang mga atake sa ibang bahagi ay walang epekto. Sa sandaling ito, tila nagulat si Chen Bai. Habang sumusugod ang demonyo, nagngalit siyang ngipin, bamulong ng may pagkainis, lintik, may espesyal na kondisyon mula sa ika-50 palapag pataas. Nagsimula nang bumaba ang lamang ko sa attributes. Ang fighting skills ko mula sa 2 buhay ay hindi kayang tapatan ng buong buhay na pakikipaglaban sa mga demonyo. Dagdag pa ang ganitong kondisyon. Ang attributes at fighting skills ay wala nang lamang. Kailangan ko pang hanapin ang kahinaan niya. Nag-atake sila sa isa't isa. Habang pababa ng pababa, si Chen Bai ay parehong napapagod at nauubusan ng lakas. Hindi na kasing angas tulad ng dati. Tumama ang espada nito sa balikat ni Chen Bai. Tinitigan ang kasuklam-suklam na mukha ng Demon Lord. Nag-isip si Chen Bai, sa kasalukuyan, one-on-one laban sa Demon Lord. Ang attributes at fighting skills ay wala nang lamang. Kailangan ko pang hanapin ang kahinaan niya.
Kailangan kong makipagsapalaran ng kaunti. Sumugod sina Chen Bai at ang demonyo sa isa't isa. Ang tunog ng mga sandatang nagbabanggaan ay malakas. Klang, klang, thud, thud. Pareho silang tumilapon sa magkabilang panig. Umikot si Chen Bai ng ilang beses sa ere. Mabilis niyang inayos ang postura para makalapag. Sinamantala ng demonyo ang sandaling ito. Mabilis niyang inihagis ang espada kay Chen Bai at sumigaw. Walang saysay ang pagpupumiglas. Mamatay ka na. Og. Isang ungol mula kay Chen Bai. Nagbago ang kanyang mukha. Ang buong katawan niya ay nasaktan dahil sa impact. Ang espadang inihagis ng demonyo ay tumago sa katawan ni Chen Bai. Tumilapon siya. Ganap na nasugatan si Chen Bai. Nakahiga siya sa lupa. Ngayon, hamina na ang lakas ni Chen Bai. Nanlalabo ang mga mata niyang tumingin sa espada na hinugot ng demonyo mula sa kanyang dibdib. Sinabi nito, "Tao, mahusay ang iyong kakayahan at recovery ability. Ngunit napakatanga mo." Pagkasabi nito, tumalikod ito. Malakas na iwinasiwas ang espada. Nagpatuloy ito. "Pinalakas ako ng mga dakilang tuntunin ng abis. Hindi mo ako matatalo." Sa sandaling ito, lumitaw ang sistema, Venom Hand State Active. Nag-react si Chen Bai. Itiningala niya ang leeg. Sinusubukang bumangon. Si Chen Bai ay may plano. Ngayon, nagngangalit ang mga ngipin. Pinilit ng ating bida na bumangon. Sinabi niya sa demonyo ng may pagmamalaki. "Masyado kang maagang nagdiwang." Nagalit na lumingon ang demonyo. Natuklasan nitong hindi pa ganap na patay si Chen Bai kaya labis itong nagalit. Gayunpaman, bago pa makapag-atake ulit, napakabilis na bumangon si Chen Bai. Ginamit niya ang dalawang kamay para punitin ang 2 piraso ng laman sa may baywang ng demonyo. Inatake ito ng biglaan kaya napahiyaw ito sa sakit. Ang buong katawan ng demonyo ay nahawa na ng lason. Natutunaw ang mga piraso ng balat at laman nito na parang nadudurog. Sa huling sandali nito, puno pa rin ito ng hinanakit at hirap na napabulalas. "Ikaw, paano?" Sistema, nalampasan ng ika-66 na palapag. Pakiusap, pumili ng oras ng pagbawi. Bumagsak ang demonyo. Una ang mukha sa lupa. Si Chen Bai ang nagwagi. Tiningnan niya ang bangkay ng demonyo. "Ang tanga ay ikaw." Iniunat niya ang kamay para bawiin ang mga galami na virus. Sinabi niya, noong hindi pa naatik ang kahinaan. "Hindi ka umiiwas. Kapag hindi pa tiyak ang panalo o talo. Nagyayabang ka na. Salamat sa katangahan mo. Mabilis kong nalampasan ang pagsubok." Makalipas ang ilang panahon, nakarating na si Chen Bai sa ika-100 palapag ng abis. Sistema, ika-100 palapag, Swordmaster Fallen Demon Zob, antas 10. Espesyal na kondisyon para sa palapag na ito, wala. Binasa ang impormasyong ito. Hinawi ni Chen Bai ang buhok. Mausisa, pinakamahinang Fallen Demon. Walang espesyal na kondisyon. Medyo nakakasilaw ang liwanag dito. Tinakpan niya ang mata gamit ang kamay. Tumingin sa paligid. Hinahanap ang demonyo. Nagtataka, bakit hindi pa lumalabas? Pagkatapos ay hinimas niya ang baba. Nag-iisip, nagtago, sa abis. Komplikado ang mga relasyon. Ang lahi, personalidad, at lakas sa bawat palapag ay hindi pare-pareho. Isang maliit at mahinang fallen demon. Dahil sa iba't ibang dahilan, ay naging lord, hindi imposible. Sa kasalukuyan, nasasabik siya sa demonyo sa espesyal na palapag na ito. Nakatuon ang pansin ni Chen Bai sa unahan. Abala sa paghula, mukhang sa palapag na ito. Kailangan kong hanapin ang fallen demon na iyon. Taguan. Ha, hindi niya napansin. Sa likuran, mula sa kanyang anino, may isang maliit na itim na anino ang lumabas mula sa lupa. Lumalabas na ang demonyo sa palapag na ito ay sinusubukang atakihin si Chen Bai ng patalikod. Mula sa likuran, hawak nito ang isang espadang mas malaki pa sa katawan nito. Sumugod para tag-ain si Chen Bai. Agad na nahuli ni Chen Bai ang kilos. Lumingon si Chen Bai. Sumulyap ng may pag-iingat. Swish. Hindi makapaniwala. Pinutol ng maliit na itim na aninong demonyo ang ulo ni Chen Bai. Umikot-ikot ang kanyang katawan. Huminto ang lahat. Lumipat ang eksena sa unang palapag ng abis. Muling lumitaw si Chen Bai. Humihingal siya. Hindi makapaniwala. Ako, napatay ako agad. 2 beses. Ang hibla ng hourglass ay naglaho. Hindi makapaniwala si Chen Bai. Walang tigil sa pagbulalas. Sa sandaling maputulan ako ng ulo sa unang pagkakataon.
Ginamit ko ang Venom Hand State. Ang resulta, napatay pa rin ako agad. Lumitaw ang system panel, unang palapag, Lord Lesser Demon Warrior Ban, antas 10. Espesyal na kondisyon para sa palapag na ito, wala. Kasabay nito, isang demonyong may hawak na malaking espada ang muling masiglang sumugod para tag-in si Chenbai. Habang hindi pa siya ganap na nakakabawi pagkatapos bumalik, hamak na tao, mamatay ka na. Gayunpaman, kahit nang hihina, para sa isang demonyo sa unang palapag, isang sampal lang mula kay Chenbai ay sapat na para patayin ito. Walang pakialam si Chenbai sa demonyo, nakatuon siya sa sarili niyang pag-iisip. Kung hindi ko ginamit ang natitirang kamalayan para i-activate ang bumalak sa nakaraan, baka patay na talaga ako. Tapos na ang trabaho. Ang demonyo sa unang palapag ay nakadapa na sa lupa. Nakatuon pa rin ang isip ni Chenbai sa ika-100 palapag. Nag-iisip, kung gayon, ano ba talaga ang fallen demon sa ika-100 palapag? Tinanong niya ang demonyo sa unang palapag. Kilala mo ba ang Lord ng unang palapag? Ang isang ito, kahit nasasaktan at umuubo sa lupa, ay sinaman siya ng tingin. HMPH. Kahit alam ko, hindi ko sasabihin sa iyo. Sistema, nalampasan ang unang palapag. Pakiusap, pumili ng oras ng pagbawi. Nainis si Chenbai, lumingon dito, at nag-isip, alam ng mga demonyong ito na sila ay mga refleksyon lamang. Bukod dito, hindi sila takot mamatay o masaktan. Kailangan kong magbago ng paraan. Samantalahin ang pagkakataon para makakuha ng ilang impormasyon tungkol sa ika-100 palapag. Sa ika-72 palapag ng Abyss, madaling tinalo ni Chenbai ang demonyo sa palapag na ito gamit ang sarili nitong espada. Habang tinutupi ang manggas, tiningnan niya ito at bumulong. Burning Step Fallen Demon, ang pinakamababang uri ng demonyo. Sa basic attributes, hindi man lang ito makapantay sa mga tao. Ang maging lord ng ika-72 palapag ay marahil dahil lang sa swerte. Ang demonyong nakadapa sa lupa ay nakarinig nito at bumulong. Tao, pagbabayaran mo ang iyong kayabangan. Sa huli, mamamatay ka sa kamay ng isang fallen demon. Ang matitigas na salitang ito ng demonyo ay talagang nakakapagod kay Chenbai. Nakapamayaiwang siya, yumuko, puno ng pagtataka, nakakatawa. Ibig sabihin ba, habang palalim ng palalim ang abyss, mayroon pa ring fallen demon lord. Kahit nasasaktan, umubo ang demonyo ngunit sumagot pa rin ng malakas. Siyempre, si Lord Zob sa ika-100 palapag. Ang propesyon niyang Shadow Sword Demon ay nalinang gamit ang katawan ng fallen demon. Sa mga alamat, ang Shadow Sword ng dakilang Panginoong iyon ay nakapatay na ng isang demon duke. Pagkasabi nito, tiyak na hinatulan nito si Chenbai. Tiyak na mamamatay ka sa kamay niya. Nakakabingi na. Tinapakan ni Chenbai ng diretso ang ulo ng demonyo hanggang madurage. Tumingin siya pababa na may malupit at malamig na mga mata. Salamat. Sistema, nalampasan ng ika-72 palapag. Pakiusap, pumili ng oras ng pagbawi. Sa ika-100 palapag ng abyss, muling nakarating sa palapag na ito. Iba sa nakaraan, may karanasan na si Chenbai. Tumingin siya sa paligid. Nag-iisip, Shadow Sword Demon, isang propesyon na tanging ang Third Advancement Dark Knight Assassin lamang ang makakamit. Tinatayang S-rank ito, maliban sa kakayahang one-hit kill. Maaari rin itong gamitin ng anino para magpakawala ng mga atake ng espada. Kakaiba at hindi inaasahan ang mga pagbabago nito. Pag-isip nito, tila may naunawaan si Chenbai. Tiningnan niya ang kanyang kamay at tiniyak, laban sa isang Shadow Sword Demon. Wala akong lamang, ngunit laban sa isang fallen demon. Siyempre, may lamang ako sa attributes. Tumapak siya, gumalaw, lumipad, habang tumatalon. Pinaalalahanan niya ang sarili. Mag-ingat sa anino ko anumang oras. Huwag lumapit sa mga lugar na may anino. Panatilihin ang paggalaw. Habang tumatakbo, ikalat ang virus. Kung magpupumilit pa rin siyang humabol. Naghihintay na magkamali ako. Tiyak na mahahawaan ko siya ng virus na ito. Makalipas ang mahabang panahon, paikot-ikot sa ika-100 palapag. Hindi pa rin lumalabas ang demonyong iyon. Pagod na huminto si Chenbai para magpahinga. Pagod siyang bumulong sa sarili. Ang tagal na. Ang pag-iingat sa lahat ng oras ay sobrang nakakapagod sa isip. Kailangan kong gamitin ang Venom Hand State para mabawi ang lakas ng isip. Kung hindi, mahihirapan akong magpatuloy.
ang kakayahang manatiling nakatuon. Pagkatapos makabawi ng kaunti, itinukod niya ang kamay para tumayo. Bigla, may isang espadang sumugod mula kung saan para atakihin si Chen Bai. Nagulat siya. Tinakpan ng sarili gamit ang kamay para umiwas. Napakasilaw. Ito ba ang pamamaraan niya? Habang hindi nakabantay, si Chen Bai ay naghahanap pa rin ng bakas ng demonyo sa ika-100 palapag. Nainis siya. Hindi. Mali. Hindi niya napansin. Sa ibabaw ng ulo ni Chen Bai, lumabas ang ulo ng demonyo mula sa ibang dimensyon. Hindi pa rin umaatake ng patalikod. Mabilis na tumalon ang demonyo. Handang putulin ang ulo niya sa pangalawang pagkakataon. Ngunit hindi na ganoon kadali. Ginamit ni Chen Bai ang kamay. Ginawa itong isang malaking kalasag para harangin ito. Ang kabilang kamay ay agad na hinugot at ipinatawag ang espada. Tumalon siya paatras para mapanatili ang distansya sa demonyo. Kasabay nito, kinontrol niya ang 3 espada para sumugod. Ang demonyo sa ika-100 palapag ay may pinakamataas na evolved na anyo sa lahat ng nakaharap niya. Nakakapagsalita pa ito ng wika ng tao. Itinaas nito ang matalim na talam ng espada. Itabi mo ang iyong matalim na espada. Tao, nanalo ka na. Lumitaw ang system panel, ika-100 palapag, Swordmaster Fallen Demon Zob, antas 10. Ang demonyong ito ay hindi kasing yabang ng mga nasa mas mababang palapag. Tinanggap nito ang pagkatalo. Tumingin ng diretso kay Chen Bai. At matatag na sinabi, ang limitasyon ng pagsubok ang pumipigil sa akin na gamitin ang buong lakas ko. At nahawaan na ako ng iyong virus. Ito na ang huling buong lakas kong atake. Kasabay nito, ginawa niyang anyong talam ng espada ang kanyang braso. Sumagot si Chen Bai, ganun ba? Ang demonyo ay unti-unti nang naglalaho. Tumayo ito ng matatag. Sinabi ang mga huling salita kay Chen Bai. Tao, mag-ingat ka. Kung malalampasan mo ang pagsubok, malugod kitang tatanggapin sa ika-100 palapag ng abis para makipaglaban sa akin muli. Bagamat sa kasalukuyan mong kakayahan, hindi pa sapat para malampasan ang pagsubok. Inaasahan ko pa ring magtatagumpay ka. Pagkatapos ng eksenang ito, muling nag-abiso ang sistema, nalampasan ng ika-100 palapag. Pakiusap, pumili ng oras ng pagbawi. Si Chen Bai ay naging seryoso rin. Tinitingnan ng papawalang anino ng demonyo sa ika-100 antas. Tiyak na sinasabi, magtatagumpay ako. Nakatayo sa harap ng naglalahong anyo ng demonyong si RBT, si Chen Bai ay may malaking paggalang din sa diwa nito. Nangako siya, sa susunod nating pagkikita, tiyak na haharapin ko ang iyong mga kasanayan sa espada. Sa kasalukuyan, si Chen Bai ay nasa ika-200 antas ng kalaliman. Isang mariingal na palasyo, napaka-elegante ng paligid niya. Iba ang lugar na ito sa nakaraang 179 na antas na puro bato lamang. Paglitaw ni Chen Bai, nakita niya ang anyo ng isang babae na nakahiga sa sofa at nagsalita. Kumusta, Panginoon ng ika-200, ika-200, antas ng kalaliman? Mahal na Elmia, ang nahulog na anghel. Tumingin siya sa paligid at nagpatuloy sa pagsasalita. Ipinatawag niyo ako rito. Nais niyo bang simulan ang pagsubok sa labanan? Tama ba? Lumitaw ang sistema, ika-200 antas. Panginoon, Elmia, ang 6 na pakpak na nahulog na anghel. Antas 10. Espesyal na kondisyon para sa antas na ito, wala. Sa harap ni Chen Bai ay isang babae na may kagandahang nakakapukaw ng damdamin. Ang kanyang mga pakpak ay kinulayan ng itim. At ang kanyang kilos ay mukhang napakakalmado. Sumagot si Elmia, paano mangyayari iyon? Nakakapagod maglinis ng palasyong ito. Tiningnan ng babaeng ito si Chen Bai nang may pananabik at nagpatuloy. Gusto talaga kitang palayain agad. Ngunit may kaunti pa akong kuryosidad. Pagkatapos ay ikinaway niya ang kamay. Tinatawag si Chen Bai papalapit. Marahang sinabi, halika rito, umupo ka. Agad, sa ilalim ng kanyang mahahaba at mapuputing kamay. Lumitaw ang isang eleganteng set ng mesa at upuan. May kasama pang 2 baso ng alak. Samandal ang anghel. Naghihintay sa kanya. Magalang na sumunod si Chen Bai. Lumapit. Hinayla ang upuan. Anong kuryosidad? Mahal na Elmia. Ang nahulog na anghel ay komportableng sumandal sa upuan. Tinakpan niya ang bibig. Ngumiti ng mahiwaga. At tinanong si Chen Bai. Batay sa iyong lakas, paano ka nakaakyat sa ika-200 antas?
Kahit na mapalad kang natalo mo ang kasuklam-suklam na lalaking iyon. Si RBT, alam mo lang magsanay at umatake ng patalikod. Pagkatapos ng mga salitang ito, nagpakita si Elmia ng malinaw na kuryosidad dahil hindi siya makapaniwala na nalampasan ito ni Chenbei. At pagkatapos noon, hindi kakaunti ang mga mas mahirap harapin kaysa sa kanya. Hindi pa nakaupo sa upuan. Ipinatong niya ang kamay sa sandalan at sumagot. Ang aking alas para sa tagumpay ay hindi ko masasabi sa iyo. Ginang Elmia. Ang tono na ito ay lalong nagustuhan ni Elmia kay Chenbei. Sa lugar na ito na puno lamang ng mga demonyo. Ang anghel ay nagpatong ng baba sa kamay. Inanyayahan siya. Wala akong balak na alamin pa ng malalim ang tungkol sa iyo. Ngunit nababagot lang ako rito ngayon. Kaya, umupo ka't uminom tayo ng isang baso. At ikwento mo kung paano mo nalampasan ang mga iyon. Pagkatapos, hahayaan kitang umalis. Ano sa tingin mo? Napaka-sweet naman. Kinuha ni Chenbei ang bote ng alak. Maginoong nagsalin muna sa baso. At sinabi, kung gayon, ano ang nais malaman ni Ginang Elmia? Hinaplos ni Elmia ang kanyang magandang mukha. Tumingala, at nagsalita, gusto kong malaman. Pagkasabi niyon, sumandal siya. Ang kanyang mukha ay walang emosyon ngunit puno ng kuryosidad. Tungkol sa kasuklam-suklam na lalaki sa ika-105 antas. Yung malagkit na halimaw. Naalala ang ika-105 antas, Panginoon ng mutated demon. Pinagsama-samang laman at dugo na si Saro. Antas 10, kalaliman antas 105, latian. Tapat ding ikinwento ni Chenbei ang lahat ng kanyang nasaksihan. Ang nilalang na iyon ay parang isang lawa ng giniling na laman na bumabalot sa lupa. Kapag hinawakan mo lang, agad kang lalamunin. Mas mabilis siyang lumamon kaysa sa akin. Nang mahawakan ko siya, kinain na niya ang kalahati ng aking katawan. Sumandal si Elmia sa upuan. Nabighani habang nakikinig kay Chenbei. Nagtanong siya ulit ng may kuryosidad. Kung gayon, paano mo siya natalo? Pagkatapos ay inubos niya ang laman ng kanyang baso. Nakipagtulungan din si Chenbei. Inubos niya rin ang kanyang baso. Natural siyang tumayo sa harap ng nahulog na anghel at sinabi sa kanya. Kung mahilig siyang kumain, hinayaan ko na lang siyang kumain. Tutal, hindi naman ako madaling tunawin. Itinaas niya ang kanyang kamay na may kakayahan ng virus at buong pagmamalaking ikinwento ang taktika. Marahil ay hinayaan ko siyang kainin ang daan-daang braso. Sa huli, nagkaroon siya ng food poisoning at naging isang lawa ng putik. Nabighani habang nakikinig sa kwento ni Chenbei. Ang nahulog na anghel ay humiga sa upuan. Pinaglaruan niya ang baso ng alak sa kanyang kamay at nagpahayag. Talagang interesante. Hindi ko inaasahan na kaya mong lutasin ang problema niya ng ganoon kadali. Iwinagayway ni Chenbei ang kanyang kamay. Hindi mayabang. At sinabi, hindi iyon madali. Tutal, napakasakit tanggalin ang braso mula sa katawan. Ngayon, si Elmia ay naging mas mausisa tungkol sa isa pang demonyo. Tumingala siya sa kanya at nagtanong pa. Paano naman yung matandang mabaho na si Fingo? Siguradong nagtatago siya sa ilalim ng dagat at hindi lumalabas. Tama, naalala ang ika-136 na antas, Panginoon ng demonyo. Panginoon ng bandit fish na si Fingo. Antas 10, itinaas ni Chenbei ang 3 daliri. Iwinagayway ito, at casual na sinabi, ang taong iyon, kung may sisisihin man. Sisihin mo ang kanyang apo na nagbigay sa akin ng napakagandang kagamitan. Ang kwentong ito ay nagpatawa kay Elmia. Bumangon siya at agad na nagsalita. Ha, talagang marunong kang manamantala. Ngunit ang babae sa ika-153 antas ay walang kahinaan na maaaring samantalahin. Pag-alala sa ika-153 antas, Panginoon ng mutated species. Bala Flame Spirit Holly. Antas 10. Isang babae na may taglay na nag-aapoy na init. Perpektong katawan. Gayunpaman, ang kanyang panlabas na depensa ay napakahirap galawin. Nang mabanggit si Holly, inalag ni Chenbei ang baso ng alak sa kanyang kamay. Hindi mapigil ang humanga sa taong ito. Tama ka, talagang napakalakas niya. Pinatay niya ako ng 15 beses na sunod-sunod. Yumuko siya at nagpaliwanag. Ngunit ang mataas na temperatura niya ay walang epekto sa aking virus. At ang kanyang katawang lava ay nagpahirap sa akin na umatake. Naalala ang hirap noon. Si Chenbei ay nahirapan sa harap ng ilog ng lava. Nainis siya, lintik,
Nagtago na naman siya. Tuwing nasusugatan siya, nagtatago siya sa lava para gumaling. Nang maalala ito, ayaw na niyang balikan. Huminga ng malalim si Chenbai at nagpatuloy. Inabot kami ng 5 buong araw para mapatag ang lawa ng lava na iyon. Para maubos ang kanyang init, pinapatunayan ko, siya ang pinakamahirap na kalaban na nakaharap ko sa 200 antas na ito. Ang dalawa ay nabighani sa pag-uusap, na parang magkaibigan na sila at hindi na isang pagsubok. Umupo ng tuwid si Elmia. Diretsyong nagsalita tungkol sa kanya. Kung pag-uusapan ang mahihirap na kalaban, ang nasa ika-186 na antas ay hindi mas mababa sa kanya, Holly. Nagbiro si Chenbai sa masayang usapang ito. Huwag mo na siyang banggitin. Naalala ang ika-186 na antas, Panginoon ng mutated species. Reyna ng karumihan na si Mandy. Antas 10, may isang demonyong mataba at mabaho. Nakahiga ito sa gitna ng dagat ng mga nabubulok na bangkay. Ang itsurang ito ay sapat na para mandiri ang mga tao. Tuwing naiisip ito, masiglang ikinwento ni Chenbai ang bagay na pinakakinasusuklaman niya. Sa buong kalaliman, walang kasuklam-suklam na maihahambing sa kanya. Nasa loob ng isang malaking hukay na puno ng nabubulok na bangkay at dumi. Pero komportable pa rin siya. Nabanggit lang ulit, parang gusto nang isuka ni Chenbai ang lahat. Nandidiring nagtapat siya kay Elmia. Nahirapan akong kalimutan ng amoy sa antas na iyon. Bakit mo pa binanggit? Hindi ko na maiinom ang alak na ito. Niyakap ni Elmia ang kanyang mga tuhod gamit ang 2 kamay. Itinagilid niya ang ulo at sinabi sa kanya. Hindi malakas ang kanyang kapangyarihan. Ngunit walang demonyong gustong humamon at agawin ang kanyang teritoryo. Lumapit si Elmia sa malaking mesa. Tumingin sa baso ng alak. At sinabi, bago ko siya banggitin, hindi ka pa umiinom kahit isang lagok. Hindi ba? Noon lamang napansin ni Chenbai. Kinuha niya ang baso ng alak. Kaya, hindi na siya nagpakipot. Tiningnan niya ng diretsyo si Elmia at matatag na sumagot. Sige, dahil hindi ako nangangahas na uminom ng alak na mula sa kapangyarihang mental ng Panginoon ng nahulog na anghel. Kapag ininom ko iyan, mamamatay ako. Kaya pala, nakarating na si Chenbai sa ika-200 antas at alam na niya ang taktika ng nahulog na anghel. Kalokohan. Namatay na ako dahil sa pag-inom ng alak minsan. Kaya syempre hindi na ako iinom ulit ngayon. Nahal ata. Agad na nagbago ang ekspresyon ni Elmia. Ngumiti siya ng may pagngangalit ng ngipin. Mayabang. Oh, nahal ata mo pala. Kung uminom ka lang, isang isip ko lang ay mapupunit-punit na kita. Sayang naman. Wala nang paraan para patayin ka. Ano? Pagkatapos ng mga salitang ito, biglang tumayo si Chenbai. Nakatitig ang kanyang mga mata sa nahulog na anghel. Puno ng hamon. Kung gayon, tumayo ka't lumaban. Kabaligtaran sa paghahanda ni Chenbai. Sumandal si Elmia at sumagot. Hindi na kailangan. Tinatamad akong gumalaw. Dito, nawalan na ng masabi si Chenbai. Naiwan siyang nakatayo. Napailing siya. Ginang. Tunay kang reyna ng Catamaran. Pambihirang Catamaran. Pagkatapos ay kumilos si Elmia. Sa harap ni Chenbai. Nahihiyang nagutos. Alis. Alis na. Gusto ko nang matulog. Ang paglikha ng mga projection ay nakakaubos din ng lakas. Pagkasabi niyon, naging mas malamig ang mukha ni Elmia. Bumaba ang kanyang boses. Tutal, marami pang malalakas na nilalang sa mga susunod na antas. Sa kanila, may 6 pang ang nagtataglay ng titulong Diyos. Kaya, hindi ko na kailangang kumilos pa. Lumitaw ang sistema, nalagpasan na ang ika-200 antas. Pakiusap pumili ng oras ng pagpapahinga. Pagkatapos ng mga salita ng anghel, naiwan si Chenbai na may maraming tanong at pag-aalala. Pinili niya ang oras ng pahinga, 1 oras. Bumulong si Chenbai. 6 na may titulong Diyos, mga tunay na Diyos ba sila? Ginamit niya ang oras ng pahinga para pag-isipan ang mga susunod na pagsubok. Laban sa ibang mga Panginoon. Maaari kong gamitin ang orasan na buhangin para bumalik at magsagawa ng walang katapusang mga hamon, ngunit ang 6 na Diyos na ito. Makalipas ang ilang sandali, pumasok si Chenbai sa espasyo ng pahinga. Abiso ng sistema, nagsimula na ang countdown ng oras. Nakaupo si Chenbai sa kama. Nakayuko, walang tigil sa pag-iisip. Bawat Diyos ay may hawak na kapangyarihan ng mga tuntunin. Sa oras ng pahingang ito, patuloy na gumagana ang kanyang isip. Hindi niya maiwasang makaramdam ng pag-aalala.
Kaya maaari lamang akong umasa na wala silang kakayahang patayin ako agad. O kahit burahin ako. Hinawakan ng orasan na buhangin sa kanyang kwelyo. Tumingala si Chenbei. Ngayon, lubos siyang determinado. Maaari kong gamitin ang reverse function ng orasan na buhangin. Kahit na siya ay isang masamang Diyos. Tiyak na makakahanap ako ng paraan para patayin siya. Sa kalaliman. Antas 235, ilang na lugar. Si Chenbei ay muling natalo laban sa isang malaki at matabang demonyo. Nakahiga siya sa isang malaking bato sa harap nito. Ang mga mata ni Chenbei ay nasa ilalim ng hypnosis nito. Walang malay siyang tumingin sa kawalan. Ang kanyang mga mata ay nagniningning. Ang boss ng antas 235 na ito ay nakasuot ng malaking sombrero ng salamangkero. Ang ulo nito ay may isang mata lamang. Walang makitang bibig. Ngunit naglalabas ng tunog, matulog ka ng mahimbing magpakailanman sa ilusyon. Hamak na tao. Ipinakita ng sistema, antas 235. Panginoon ng mutated demon race. Abyss ay Salisbury. Antas 10. Espesyal na kondisyon para sa antas na ito, hindi alam. Si Chenbei ay ganap na nasa ilalim ng hypnosis ng Panginoon. Nahihilo siya. Nanlalabo ang paningin. Umuugong ang tainga. Hindi makapag-isip ng maayos. Sumidhi ang tingin ng Panginoon. Tumingin ito pababa ng may kuryosidad at sinabi, "Haha, nakaka-curious. Anong magandang panaginip ang nakikita mo?" Sa kanyang panaginip, may isang babaeng nakayuko, nagmamakaawa. "Mahal na Panginoong Chenbei, tanggapin po ninyo ang aking taos-pusong debosyon at pag-aalay." Nanaginip siya, mayroon siyang sariling demon-ikong kaharian si Chenbei. Dito, mayroon siyang harem. Nakaupo siya ng marangya sa isang malaking trono. Napapaligiran ng maraming kababaihan. Nanaginip si Chenbei na iyon ay ang Diyos ang si Hila. Ang babaeng kinamumuhian niya hanggang sa kaibuturan. Nakaluhod ito sa kanyang paanan. Nagmamakaawa, "Handa akong ialay ang lahat para paglingkuran kayo. Kahit bilang alipin, kasangkapan, o kahit laruan ninyo. Ito ay walang hanggang karangalan para sa akin." Tiningnan niya si Hila ng may nasisiyahang mga mata. Nagsalita, "Kung sabihin kong ibigay mo ang iyong kapangyarihan. At pagkatapos ay mamatay ka." "Ano?" Tiningnan ni Hila si Chenbei ng may sakit. Lumuluha. Tahimik siyang hindi sumagot. Pagkatapos, natakot sa kanya at nagpatuloy sa pagmamakaawa. "Panginoon, hindi po ba kayo naniniwala sa akin? Ako ay lubos na tapat sa inyo." Malamig na sumagot si Chenbei. "Huwag ka nang umarte. Alam ko kung anong klaseng tao ka. Gusto mo lang mabuhay. Hindi pinahihintulutan ng iyong ambisyon ang katapatan. Sa iyong buhay, hindi kailanman umiral ang salitang katapatan." Pagkasabi niyon, lumapit siya kay Hila. Hinaplos ang kanyang eleganteng baba. At bumulong. "Gayunpaman, maaari kong iligtas ang iyong buhay." Siya, Hila, ay mahina na parang asong binigyan ng buto. "Salamat po. Handa akong gawin ang lahat para sa inyo." Inabutan niya ito ng kadena at nagutos. "Kung gayon, isuot mo ito. Atali mo ang sarili mo sa tabi ng tarangkahan. Maging asong tagapagbantay ka." Ang kadena ay inilapag sa harap ni Hila. Ayaw niyang tingnan ang kadena. Nagngalit ang mga ngipin sa inis. Pagkatapos, walang sinabi, yumuko siya ng husto sa lupa sa harap ni Chenbei. Nakaupo si Chenbei sa trono. Lubos na nasisiyahan. Tinaas ni Chenbei ang kanyang baba. Nagtanong, "Ano? Ayaw mo?" Ngunit hindi. Si Hila, kahit sa sukdulen, ay kusang loob na isinuot ito sa kanyang leeg. Sinasabi pa kay Chenbei, "Handa akong maging aso para sa Panginoon. Ito ay walang katapusang karangalan para sa akin." Bumalik sa realidad. Kalaliman antas 235, ilang na lugar. Si Chenbei ay nagdedeliryo. Nagsasalita siya sa kanyang panaginip. Inilalabas ang kanyang galit. "Nagsasalita ka ba?" "Tama. Iyan ang tunog na dapat manggaling sa isang aso." Ang eksenang ito ay narinig lahat ng Panginoon. Ang mata nito ay nanlaki sa tuwa. Sa pakikinig lamang, ang Panginoong demonyo ng antas na ito ay nasiyahan din. Sinabi nito, "TSK. Ang taong ito, talagang marunong mag-utos." Pagkasabi niyon, lumapit ito kay Chenbei habang siya ay nalulunod pa sa kasiyahan ng panaginip. "Huwag kang matakot. Sisisipsipin ko ang iyong kaluluwa. Mananatili ka magpakailanman sa aking katawan upang tamasahin ang magandang panaginip." Sa likuran ng Panginoon,
Tatlong espada ni Chen Bai ang kontroladong sumugod. Ang tatlong espada ay umatake sa Panginoon. Agad, nataman ito at natamba. Lubos itong nagulat dahil hindi nito alam kung saan nanggaling ang mga espada. Lumitaw ang abiso, paalala, espesyal na kondisyon ng antas na ito, makakita at makatakas mula sa ilusyon ni Salisbury. Sa mismong sandaling ito, ang ating matikas na bida ay nagising na. Hinayla niya pabalik ang tatlong espada bilang harang. Pagkatapos ay dahan-daang tumayo at nagsalita. Kahit maganda ang panaginip na ito, hindi pa rin ito realidad. Kung mananaginip ako magpakailanman, nakakabagot iyon. Ang demonyong Panginoon, na inatake at tumutulo ng likido, ay kumuha ng bendahe at idinikit ito sa mukha. Hindi nito mapigil ang magtaka tungkol sa kanya at nagtanong, kailan mo pa nakikita ang ilusyon? At nakatakas ka pa ng hindi ko namamalayan. Tumayo siyang muli nang may panganib sa ilalim ng anino ng antas 235. Mahinahong nagsalita si Chen Bai sa harap ng Panginoon. Hindi mahirap makita ito dahil hindi mo ginagaya ang presensya ng isang Diyos. Marahil kaya itong gawin ng iyong tunay na anyo. Ngunit sa pagsubok, ikaw ay antas 10 lamang. Pagkasabi niyon, iwinasiwas niya ang kamay. Pinalutang ang tatlong espada. Tumayo siya ng tuwid. Direktang hinarap ang Panginoon. Sumigaw. Ang paraan ng pagtakas ay mas simple pa. Dahil ang mga espiritu ng espada ay hindi mo nahila sa ilusyon. Mayroon silang sariling pag-iisip. Nainis ang Panginoon. Bumagsak ang mga talukap ng mata nito. Tiningnan ng masama si Chen Bai na may anyong napahiya. Kung gayon, maaari mo na pala akong patayin mula pa sa simula. Ngunit gusto mo lang akong paglaruan. Yumuko si Chen Bai. Nag-isip ng malalim, hindi tumitingin sa mukha ng demonyo. At nagsalita, hindi totoo, wala akong balak na paglaruan ka. Gusto ko lang magpahinga. Tutal, pagkatapos bumaba ng maraming antas ng kalaliman. Ang aking lakas ay lubos ng naubos. Sa loob niya ngayon, para siyang naglalakad ng pagod at walang direksyon. Sinabi niya sa sarili, ang 200 antas na ito, libu-libong beses na bumalik. Libu-libong laban. Libu-libong kalkulasyon, kahit na ang pisikal at mental na lakas ay maaaring manumbalik. Kung wala ang panaginip na ito, ang aking kalooban ay lubos ng nasira. Tumingala siya sa Panginoon. Kumunat ang noo ni Chen Bai ng may higit na determinasyon. Dahil mayroon pa siyang malalim na puot. Nag-isip siya, sa kabutihang palad, tinulungan mo akong maalala kung bakit ako umiiral. Kung hindi, malamang ay naging baliw na ako. Naipit sa walang katapusang siklong ito. Lumalaban ng walang humpay. Nagtataka pa rin ang Panginoon. Nag-iingat itong nagtanong muli, kung iyan ang sinasabi mo. Napagod ka ba sa nakaraang 200 antas? Nagpapahinga ka ba talaga sa aking mundo ng imahinasyon? Alam ng Panginoon na hindi nito matatalo si Chen Bai. Tumalikod ito at nag-iwan ng ilang mahalagang pahiwatig para kay Chen Bai. Ngunit hindi mo kailangang mag-alala ng labis. Hindi na magtatagal ang mga labanan. Agad na nagtanong si Chen Bai. Kung gayon, malapit na ba sa mga huling antas? Tumingala ang Panginoon sa kalangitan. Pumayag itong magbunyag ng impormasyon kay Chen Bai. Marahil ay mayroon pang mas kaunti sa 300 antas. Gayunpaman, maraming antas ang walang laman pa. Ang mga salitang ito ng Panginoon ay lalong nagpausisa kay Chen Bai. Ngunit hindi rin gaanong nakatulong sa kanya na malaman ng mas malinaw. Sumigaw si Chen Bai. Mukhang hindi mo alam. Walang magiging huling antas ng mga Panginoon. Ang kalooban, ng universo, at ang kalaliman ay palaging magpapatawag ng Panginoon ng antas na iyon para labanan ako. Tulad ng demonyong usok sa antas 215 na dating Panginoon ng antas 172 na may magaspang na kamay na parehong-pareho. Nakalaban ko na siya ng maraming beses. Ang pagtataka at haka-haka ni Chen Bai ay nagpatawa ng malakas sa Panginoon ng antas 235 na ito. Sinulyapan siya nito at sumagot ng mahiwaga. Ha, wala akong sasabihin. Lahat ay babagsak sa kawalan kapag nagpatuloy ang laban. Tumingin sa unahan. Lumitaw ang liwanag ng espasyo. Ipinaliwanag ng Panginoon kay Chen Bai. Sa mga susunod na antas, kapag nakipaglaban ka sa mga may mataas na lakas, hindi mo sinasadyang masisira ang maraming suson ng espasyo ng sunod-sunod. Habang lumalalim ang antas, mas mabilis at mas malakas itong mangyayari. Naintindihan. Nagtatakang nagtanong si Chen Bai. Talaga,
Pagkatapos, lubos siyang nagpasalamat sa Panginoon ng antas na ito. Yumuko si Chen Bai ng magalang. Salamat, Salisbury. Pagkatapos malampasan ang pagsubok, kung may pagkakataon, bibisitahin kita. Sinulyapan lamang siya ng Panginoon. Nagpakita ito ng malaking ngiti at nangako pa sa kanya. Hihaha, sa panahong iyon, ipaparanas ko sa iyo ang pinaka-perpektong ilusyon. Kung hindi mo ito malulutas, hindi kita hahayaang lumabas. Lumitaw ang abiso ng sistema, nalagpasan mo na ang antas 235. Pakiusap pumili ng oras upang magpatuloy. Tumingin ng diretso sa sistema. Si Chen Bai ay tila nabawi na ang kanyang malakas na kalooban. Alam na niya ang paraan upang makatakas sa walang katapusang siklong ito at maaaring lumaban hanggang sa huli. Pinatunog niya ang kanyang mga daliri. Kumpiyansang sumigaw. 1 segundo. Sa puso, pinalakas niya ang sarili. Sige lang. Sobrang nasasabik ako ngayon. Pagkatapos noon, sunod-sunod na mga antas ang winasak ni Chen Bai. At ang mga walang laman na antas ay nilaktawan. Tulad ng sinabi ni Salisbury sa kanya. Gumagalaw sa kalawakan patungo sa mga bagong antas. Nag-isip siya, laktawan. Talaga bang maaaring laktawan ang mga gumuho ng antas? Hindi ko alam kung ilang antas ang malalaktawan sa unahan. Abiso ng sistema, papasok sa antas 270. Paglipad sa kalawakan, hindi niya maiwasang magtaka. Sa katotohanan, nakalaktaw na ako ng 40 antas. Bakit napakarami? Sa susunod na bumalik ako mula sa simula, tatanungin ko ang nahulog na anghel, Elmia, at si Salisbury. Makalipas ang ilang sandali, sa wakas ay nakarating si Chen Bai sa antas 270. Agad na nag-abiso ang panel ng sistema, antas 270. Panginoon ng demonyo, Panginoon ng mga hayop, Baphomet, antas 10. Espesyal na kondisyon para sa antas na ito, talunin si Baphomet pagkatapos malampasan ang labirinto. Pagkabasa ng abiso ng sistema, tumingin si Chen Bai sa paligid. Ulong, Baphomet, Panginoon ng mga hayop, kilala ko ang karakter na ito. Siya ang Diyos ng tribong Bayan. Ang paniniwala ng mga barbaro. Isa ito sa 6 na tunay na Diyos na binanggit ng nahulog na anghel, Elmia. Gayunpaman, wala pa ring galaw. Muling tumingin si Chen Bai sa paligid ng lugar na ito. Hindi niya mapigil ang magbulalas. Ang lupa ay puno ng dugo, talagang madilim. Pagkatapos ay tumingin siya sa labirinto sa harap niya. Pinaalalahanan ni Chen Bai ang sarili. Kahit na napakahirap ng mga nakaraang antas, ngayon palang magsisimula ang tunay na pagsubok. Sinasabi na aatakehin ka anumang oras kapag pumasok sa labirintong ito. Kaya kailangan kong maging napakaingat. Ilang hakbang pa lamang ang nagagawa niya papasok sa labirinto. Si Chen Bai ay napakaingat pa rin sa unahan. Hindi inaasahan. Sa likuran niya mismo, lumitaw ang malaking si Baphomet mula sa kadiliman at itinaas ang kamao. Ang malaking anyo ng toro, si Baphomet, ay dahan-daang lumitaw mula sa likuran ni Chen Bai. Sinusubukan itong manatiling tahimik upang biglang umatake. Narinig ng bida ang yabag ng malaking toro. Natuklasan ito ni Chen Bai. Lumingon siya ng may mataas na pag-iingat. Sumugod si Baphomet na parang hangin. Itinira nito ang malaking kamao kay Chen Bai. Ngunit, napakabilis din ang kilos ni Chen Bai. Agad niyang ginamit ang kanyang braso na may kakayahan ng virus. Ginawa itong kalasag upang harangin ang atake. Nagbanggaan ang dalawang puwersa. Tumalsik ang galit na toro. At mabilis ding bumalik si Chen Bai sa depensibong tindig. Sinamantala ang pagkakataon. Binago ni Chen Bai ang kanyang braso mula sa kalasag patungo sa isang mahabang espada. Gumawa siya ng sariling armas para labanan si Baphomet. Lumipad pa itaas si Chen Bai. Umikot, at umatake. Iwinasiwas niya ang espada. Tumama sa toro. Sunod-sunod itong tumanggap ng mga ganting atake mula kay Chen Bai. Napahiyaw sa sakit si Baphomet. Tumingala sa langit, sa ilang sagupaan lamang. Ang malaking toro, na inaasahang napakalakas, ay pinabagsak ni Chen Bai. Natamba ito patalikod. Dumausdos sa sahig. Tapos na ang laban. Dahan-daang lumapit si Chen Bai. Tinitingnan si Baphomet. Hindi rin siya makapaniwala na natapos ito ng ganoon kabilis. Tiningnan niya ito. Nagtaka si Chen Bai. Patay na. Pagkatapos ay yumuko siya upang tingnang mabuti ang toro. Lubos na nagulat si Chen Bai sa kanyang nakita sa harap niya. Lumalalim.
Hindi, ang anyo nito ay lumulubog. Agad na tumalon si Chen Bai upang sunggaban si Baphomet. Kumuha siya ng buwelo. Tumalon. Ngunit malapit na ay hindi pa rin umabot. Sa sandaling ito, si Baphomet ay ganap ng lumubog sa mga baldose sa sahig. Nanghihinayang siyang tumalon. Sumable. Sinuntok niya ang matigas na sahig. Isa lamang itong paunang atake. Tinitigan ni Chen Bai ang lugar kung saan naglaho ang toro. Patuloy siyang nagdududa. Bumubulong. Naging dugo, naglaho, iyon siguro ay isang blood clone na ginamit para pigilan ang mga mananakop. Sa oras na ito, sa paligid niya ay patuloy na may maraming hindi maintindihang kaluskos. Nagtaka si Chen Bai. Lumingon siya upang suriin ang paligid. Mula sa malayo sa labirinto, may isang anino na may mga sungay ng toro. Pagkakita sa madilim na anino, labis na nagulat si Chen Bai. Napabulalas siya ng may pagkamangha. Nagsisimula na naman. Pagkalipas ng isang segundo, lumitaw si Baphomet. Ginamit nito ang dalawang sungay upang suwagin si Chen Bai. Ang lakas ni Chen Bai ay hindi rin biro. Ganoon na lamang. Naglaban sila ng harapan ng galit na toro. Nagbanggaan ang dalawang malakas na puwersa. Tumingin siya ng may pagmamalaki sa hayop na ito. Mukhang positibo ang kanyang ekspresyon. Bumulong siya. Ang kaalaman ko tungkol sa Panginoon ng mga hayop ay ilang tsismis lamang. Mukhang kailangan kong alamin pa ng dahan-dahan. Lumitaw ang abiso ng sistema, mas malakas ang puwersa ng atake kaysa kanina. Baphomet Antas 2. Stats, lakas 150-300 bilis 125-250, konstitusyon 175-350, espiritu 150-300, talento, hormone ng manlalaban. Habang mas ninanais ang laban, mas tumataas ang lakas at bilis. Habang mas tinatamasa ang laban, mas tumataas ang konstitusyon at espiritu. Ang pinakamataas na pagtaas ay 5 beses. Agad, hindi napansin ng galit na toro. Sinipa ni Chen Bai ang nguso nito. Si Baphomet ay tumalsik patalikod. Nag-backflip siya. Pagkatapos ay lumapag ng maayos. Ginamit ang kanang paa bilang suporta upang tumayo ng matatag. Nagsalita si Chen Bai. Antas 2. Ang talentong ito ay napakalakas. Kaluskos, sumalo si Chen Bai sa atake. Ginamit niya ang kanyang kakayahan sa virus. Maraming patong ng mga tinik ang lumabas mula sa lupa. Tumama sa katawan ni Baphomet. Napahiyaw ito sa sakit ngunit hindi makalaban. Sumigaw si Chen Bai. Earth Spike. Nakatayo. Pinapanood ang malalaking tinik na umatake. Nag-isip si Chen Bai. Kung gayon, mukhang pagpasok sa labirinto. Si Baphomet ay antas isa lamang. Makalipas ang ilang sandali, lumitaw ang sistema, Baphomet Antas 3. Sinaksak ito ni Chen Bai sa lalamunan. At ganoon na lamang, direktang tinapos ito. Sunod ay si Baphomet Antas 4. Pinabagsak siya nito gamit ang kalasag at espada. Bumagsak ang galit na toro sa harap niya. Sumandal sa pader, napagtanto ni Chen Bai. Habang lumalalim ako, mas mataas ang antas ni Baphomet na lumilitaw. Hanggang sa Baphomet Antas 5. Stats, lakas 450-900, bilis 375-750, konstitusyon 551,100, espiritu 450-900, talento, blanco. Pagkatapos mapabagsak ito, pagod na pagod siya, hirap huminga. Tiningnan ni Chen Bai ang malaking katawan na iyon. Nag-isip, mukhang kailangan kong labanan ang 10 Baphomet. Ngunit itong Antas 5 na ito ay halos kapantay ko na sa mga katangian. Ngayon, si Chen Bai, pagkatapos ng maraming mahihirap na laban, kinaladkad ang kanyang pagod na katawan. Sa wakas ay nakaharap niya si Baphomet Antas 10. Pagod na pagod. Pinilit niya ang sarili. Hindi ito ang oras para mag-alala. Ituloy lang ang pagsulong. Pagkalipas ng 30 minuto, si Chen Bai ay lubos ng naubusan ng lakas. Nakahiga siya sa isang bato. Si Baphomet ay tumagos sa kanyang tiyan. Sinusubukan niyang tanggalin ang matulis na bagay mula sa kanyang katawan. Nasa matinding sakit siya. Nagbulalas. Lintik. Sa bawat pagtaas ng antas nito, ang paglakas ay mas malaki kaysa sa inaakala ko. Kasabay nito, si Baphomet Antas 7 ay sumugod mula sa kung saan sa harap ni Chen Bai na parang isang missile. Ang dalawang mata nito ay nagniningning na pula. Mukhang napakamapanganib. Lubos na natarante si Chen Bai.
Habang tinitiis ang sakit, tiningnan niya ang bagay na papalapit sa harap niya. Bumulong siya. Dahil sa mahinang espiritu, hindi ko na magamit ang pandaman ng isip para malaman ang eksaktong mga katangian nito. Ngunit sa laban, nararamdaman ko na ang mga katangian nito ay 1.5 beses ng mas mataas kaysa sa akin. Halos doble pa nga, pagkatapos ng mga salitang ito. Iyon din ang sandaling sumugod ang galit na toro at sinuwag si Chenbei. Bumaon siya. Ang lakas nito ay katumbas siguro ng isang tren na tumama. Sa sandaling ito ng buhay at kamatayan. Ang orasan na buhangin sa leeg ni Chenbei ay nagliwanag. Kusang lumutang ito mula sa kanyang leeg. Si Chenbei ay labis pa ring nag-aalala. Nalalamangan ang mga stats, ang paggamit ng virus para pahinain ito ay mangangailangan ng masyadong maraming oras, ano ang dapat kong gawin? Pagkatapos, ang gintong liwanag sa orasan na buhangin ay sumidhi. Ginamit ni Chenbei ang kakayahan ng orasan na buhangin upang bumalik. Nakahiga siya sa sahig, nag-iisip, kailangan kong mangalap pa ng impormasyon, subukang humanap ng paraan para talunin si Baphomet. Sa kasalukuyan, si Chenbei ay bumabalik sa sandaling kapapasok pa lamang niya sa antas na ito. Sa pasukan ng labirinto, sinusubukang tumayo ng matatag, puno siya ng determinasyon. Ulit, nag-focus ang paningin ni Chenbei sa target sa harap niya. Yumuko siya, puno ng determinasyon. Sa pagkakataong ito, susubukan ko, kung hindi ko papatayin ang mababang antas na si Baphomet. Ano ang mangyayari? Abiso ng sistema, Baphomet antas 1. Inakit ni Chenbei ang galit na toro, pagdating sa isang punto. Huminto si Chenbei, yumuko siya at bumulong. Sa unahan ng lugar kung saan lilito si Baphomet antas 2. Sinusubukan ni Chenbei na akitin sila para magbanggaan ang antas 1 at antas 2 na Baphomet. Gayunpaman, hindi nangyari ang inaasahan. Tumayo si Chenbei na tulala sa gitna ng daanan. Lumingon-lingon siya, naguguluhan. Hindi lumitaw. Bakit? Patuloy siyang tumingin sa paligid. Hindi kaya. Agad siyang humarurot. Ang lugar ni Baphomet antas 7 ay nalampasan na. Ito ay isang lugar na hindi ko pa napuntahan. Nagdududa ang mga mata ni Chenbei. Nag-iisip. Hindi kaya, kailangan lang na huwag patayin ang antas 1 na si Baphomet para madaling malampasan ito. Pakiramdam ko ay hindi ganoon ka-simple. Sa mga sandaling hindi siya nakatingin. Agad na lumitaw si Baphomet sa likuran niya. Napakabilis din ni Chenbei. Naramdaman niyang mayroong bagay sa likuran niya. Agad siyang lumingon. Kasabay nito, ang malaking kamao ng toro ay malapit na sa mukha ni Chenbei. Pinahirapan siya ni Baphomet. Agad niyang ginamit ang function ng orasan na buhangin. Mabilis ang tibok ng puso ni Chenbei. Hingal siya, natakot siya at nagbulalas. Buti na lang, muntik nang hindi umabot gamitin ang pagbabalik tanaw. Ang bilis ay lumampas na sa limitasyon ng aking reaksyon. Nakatayo sa harap ng pasukan ng labirinto. Napakamot siya ng ulo. Hindi mapigil ang matakot sa alaala kanina. Tiyak na si Baphomet antas 8 iyon o mas mataas pa. Ngunit bakit ako nakatagpo ng ganoon kataas na antas na Baphomet? Malinaw na hindi lumitaw ang mababang antas na si Baphomet kanina. Pagkatapos ng maraming beses na mamatay at bumalik, noon lamang niya natanto ang kakaibang tuntunin sa lugar na ito. Naiintindihan ko na, marahil ay iisa lamang si Baphomet sa labirinto, marahil ay naabutan niya ako. Tumingin sa loob, napagtanto niya, kung papatayin ko siya habang mababa pa ang antas niya. Muling isisilang siya sa mas malalim na bahagi at tataas ang antas. Kung hindi ko siya papatayin, patuloy siyang hahabol. Ngayon, gumuhit si Chenbei ng isang plano sa kanyang isip. Pagpasok sa labirinto, mababa ang antas niya, mahina ang mga katangian, kaya madali ko siyang matatapos. Ngunit unti-unti siyang tataas ng antas habang lumalalim ako sa labirinto. Tumatanggap ng malaking pagpapalakas sa mga katangian. Kaya, ang maabyutan niya ako ay hindi maiiwasan. Kung gayon, may oras ako para gamitin ang virus para pahinain siya. Ngayon, nalilito siya. Hindi alam kung ano ang gagawin. Ngunit mamaya, kapag tumaas ang antas niya, biglang tataas ng husto ang mga katangian. Pag-iisip nito, tumingin siya sa screen ng sistema. Para makapaghanda, kailangan kong tingnan ang natitirang mga puntos ng virus kung may maaari pa akong i-upgrade na kasanayan. Lumitaw ang impormasyon sa sistema, uod ng isip. Maaaring baguhin ang sariling espiritu, isip upang maging uod at makahawa sa target.
Ang espiritu ng nahawa ang target ay bababa ng malaki ang katatagan. Kasabay nito, lilikha ito ng mga negatibong emosyon na magdudulot sa kanila ng mga problema sa pag-iisip. Kahit na tendensyang magpatiwakal. Pagkabasa nito, sumigla ang kanyang espiritu. Tiningnan niya ito at kumpiyansang sinabi, "Dati, hindi ko pinansin ito, bagong kasanayan na lumitaw pagkatapos ma-unlock ang lakas ng isip. Ngayon, maaari na akong pumasok ng may kumpiyansa." Humakbang si Chen Bai ng may katatagan. Ang mga negatibong emosyon at problema sa pag-iisip ay tiyak na pipigil sa hormone ng manlalaban ni Baphomet. Babawasan ang kanyang paglakas. Baphomet, maghanda ka ng mamatay.